Amen. May buntag sa tanan. Sa makausapa, no? Dalay ko na itong buhi nga Diyos, bisan pa nining matahong nga kabuntagon. Aniyan usab kita maigsoon nining pinakaimportanteng bahin, maugayod ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Nakoy subject karong kabuntagon maigsoon, no? Hallelujah. I would like to invite your attention, maigsoon, to, amen, to open your Bible. Ephesians chapter 5, verse 25 to 27. Okay. So makadali lang maigsoon, no? Atong abrihan maigsoon ang atong mga Biblia. Ingon diri maigsoon, kamong mga bana, higugmaan ninyo ang inyong mga makikasawa, imaingon usab nga si Kristo na higugma sa iglesia ug mitugyan sa iyang kaugalingon alang kaniya. 26, aron iyang balaanon siya sa mahinluan na siya, pinaagi sa paghugas kaniyag tubig uban sa pulong. Amen. In English word makes on, cleanse it with the washing of water by the word. Amen. Hallelujah. Amen. Ang gilimpyo maigsoon ingon ang Biblia, ang gihinlo sa Dios sa bana ngadto siyang asawa, tungod kay ang tinago sa Biblia, amen, in the book of Ephesians, hibaluin ninyo nga ang tinago sa asawa mao ang iglesia. O ang tinago may tungod sa bana mao si Kristo. Amen. Ug kung ang atong bana mao si Kristo, amen, ang naghinlo kanato mao si Kristo, ang iyang gihinlo daw kanato mao ang gitawag maigsoon nga paghinlo sa tubig pinaagi sa iyang mga pulong. Hallelujah. Washing of water by the word. 37, that he might present it to himself a glorious church. Siya gyapon maghinlo, amen, siya magtabon, siya magpasaylo, siya magredeem aron kining mao nga iglesia, kining mao asawa nga iyang gisgutan, hallelujah, iyang ikapresenta ngadto sa iyang kagulingon, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Ingon migson sa Bisaya, aron ang iyang aron nga sa iyang atubangan ang iglesia ikatanyag diha sa katahom niini nga walay buling o kunot o bisan unsang sulusaman ini aron mabalaan siya og dili masaway. Hallelujah. Ang Dios magapanalangin sa mga pulong, magampo ta. Langit no na mga Dios, tag-iyas ta ng mga butang sa makausap pa Ginong Dios, ipasalamatan namo ikaw nining matahom nga kabuntagon. Lord, hallelujah. Salamat Ginong Dios. Niining kahigayunan nga imong gihatag kanamo, Lord. Samtang Ginoong Dios, hallelujah, ang imong mga pulong nagakatuman, ang imong mga propesiya Ginong Dios na himong tin-aw pinaagi sa bindikado nga mga propesiya sa imong propeta sa imong panahon. Ginong Dios, ako nagaampo, hallelujah, samtang nagkahaduol Ginong Dios ang kahigayunan nga diin ikaw moabot og imong pagalalino ng imong mga katawhan nga walay kunot og mansa diha sa imong atubangan. Hallelujah, samtang Ginong Dios nagapaabot kini nimong dako nga kausaban sa among mga lawas, itugot Ginong Dios nga mahimo kaming takos sa imong atubangan nga tawgon nga usa ka iglesia nga walay kunot og mansa, pinaagi Ginong Dios imong paghugas sa imong pulong sa among panahon. Hallelujah. Lord, sa makausap pa, susama Ginong Dios imong gihimo diha sa daang testamento og hangtod sa realidad sa imong panahon nga walay halad Ginong Dios nga dili pagahugasan. Hallelujah. Lord, nining kabuntagon, itugot nga kami ang imong mga buhing halad nining taknaa. Itugot Ginong Dios nga ang paghugas sa imong mga pulong sa matag usa kanamo mo'y himong igatugot Ginong Dios aron mahimo kaming takos Ginong Dios diha sa imong atubangan. Nga imong tawgon nga imong pangasaunon nining talitapos nga kapanahunan nga walay kunot og mansa. Lord, hallelujah, let your Spirit have the preeminence among your people, O God, hallelujah. Speak to us mightily, O God, hallelujah. Sama Ginong Dios, hallelujah, ni Samuel, hallelujah, Ginoo. Lord, hallelujah, sa pipila niya ka Ginong Dios ka mga kahigayunan sa iyang kinabuhi, hallelujah. Naanad sa Ginong Dios sa pagtawag kaniya, sa tawhanon nga pagtawag kaniya sa mong saserdote nga si Eli. Lord, apan miabot ang panahon Ginong Dios, hallelujah, nga adunay panahon nga dili na ang usa ka iglesia nga dili na siya
Lord, maanad Ginong Dios, kanunay na lamang sa tingog sa tao, kundi maabot ang panahon. Ngayang madungog ang tinuod nga tingog sa Dios sa iyang panahon. Hallelujah. Og siya magalitok Ginong Dios. Hallelujah. Tungod kay mao kinang panahon nga imong tingog Ginong Dios nagapamulong sa matag sa kanamo, dili tingog sa tao, dili tingog sa organisasyon, dili tingog Ginong Dios sa bisan kinsa, kundi tingog nimo Ginong Jesus, hallelujah. Usa ka supernatural nga tingog, hallelujah, nga diin madungog sa usa ka tawo, hallelujah, aron mahibaluan niya nga ikaw gayud ang nagtawag kaniya nining panahon na. Talaygon ka sa walay katapusan, dugog himaya mong ibalik dia kanimo pinagisung bugtong na Kristo Jesus nga mong dusog manuluwas. The church say, Amen. Hallelujah. Lingian ninyo yung mga tapad niya, dalaygon ng Dios. Praise God, hallelujah. Maglingkod na. Amen. Na ako'y subject karon maigsoon, no? Karong kabuntagon maigsoon, defilement by contact and purification by separation. No? Unsa may pasabutan ni maigsoon? Sa pipila na ka mga Domingo, no? O pipila na ka mga takna maigsoon, pila ka mga Domingo, adlaw, Merkulis, o siguro ano tay series maigsoon may tungod sa journey sa Israel. Tama? No? Nga ang ilang kaluyahon o ilang aniabot maigsoon ang kaluya sa Israel, tungod kay aduna sila gitawag maigsoon nga mali nga contact o mali nga pakigsagol. Tama? Hallelujah, praise the Lord. Tungod kay ang mali nga pagsagol mao kini ang nakapaluya o nakahatag o gitawag maigsoon nga pagbahin-bahin o kalayahon sa tibuok Israel. Amen. It calls defilement by contact. Ngano man tungod kay adunay mga angay nga mga butang o angay nga mga butang nga dili angayan nga hikapon o buhaton o i-engage maigsoon o dili pwede nga makigminyo ang Israel gawa sa kaliwatan sa Israel. Nakuha niyo maigsoon? Hallelujah, praise the Lord. Amen. O kung sa man akong sabot niini kabuntagon maigsoon. Hallelujah. Amen. Kita usab isip gitawag sa Dios nini nga atong panahon karon. Amen. Hallelujah. Adunay mga butang nga wala gitugot sa Dios. Tama? Adunay mga butang sa Dios maigsoon nga dili niya pahugutan kanato ang mga mahugaw nga mga butang. Amen. Paul nagtawag kanato maigsoon. Amen. Do not equally yoke with the unbeliever. Do not touch the unclean things. Nakuha niyo maigsoon, hallelujah. Separate ye from all these people. No, so, amen, hallelujah, praise the Lord, amen. God is always calling for a separation. Even maigsoon sa journey sa Israel, ato nakita, amen, praise God. Amen, in the book of Exodus, we know, ang sunod sa, actually maigsoon, ang journey sa Israel, isa lang naka-journey, gikan sa Egypt into Promised Land. But, if you're going to look into the Bible, adunay tulo ka mga Bible nga nagsulat mahitungod sa ilang journey. Right? You can see the journey of Israel from Egypt to Canaan in the book of Exodus, in the book of Leviticus, and in the book of Numbers. Nakuha niyo maigsoon? Hallelujah. Praise God. No? These are the journey of Israel. No? Even in the book of Deuteronomy, no, aduna pay mga butang dito maigsoon nga gibutang o gihatag nga mga additional nga impormasyon mahitungod maigsoon sa Israel. In the book of Exodus, nakabutang dito maigsoon kung giunsa sila pagpagawas sa Dios gikan sa sistema sa kalibutan kay gusto sa Dios adunay pagpahimulag kanila gikan sa Ehipto. God is calling for a separation. What is the purpose of separation? For restoration. Gipabulag sila aron mapasig uli sila sa dapat ug tama nga saad sa Dios para kanila. That's why nakita nato maigsoon, as the Bible said, as Paul declared that we are the spiritual Israel sa itong panahon. We are, amen, hallelujah, praise God. We are the children of Abraham by faith. We are the faith seed of Abraham. We know that Israel is children of Abraham. Kung adunay physical maigsoon nga anak si Abraham, adunay anak si Abraham pinaig pagtuo mao kana ang ginisgutan ni Apostol Pablo. O kita kana maigsoon, nagisgot maigsoon tungod kay ingon si Apostol Pablo, ang pagkahudiyo dili pinaagig panit. Dili pinaagi maigsoon og dugo. Dili pinaagi maigsoon og hunahuna. Ang pagkahudiyo in the Bible, as Paul said, is by faith to Jesus Christ.
Hey, church. That's why, amen, gina-claim na to Megson, nga aduna raman tayo usa ka Dios. Ang Dios katong gilagaran wala mausab. So kung giunsa niya Megson pagpagawas ang pisikal nga Israel, mao gyapon ang iyang pagtawag kanato isip mga espiritual nga Israel. Because gisulat na Megson ang Bible aron mahimo nato kapanaminan because walay mga bag-ong butang nga mahitabo ilalom sa adlaw. Hallelujah, praise the Lord. That's why ito nilabay nga Domingo, itong isgutan, nga gipagawas niya, pinaagi sa mga pako sa agila. Amen. Nasa sa itong panahon, Megson, atong nailang nga adunay agila sa itong panahon. O ingon, Megson, gipagawas ko kamo, niya ng Ehipto, aron dalon ko kamo, ngadto sa akong denomination, ngadto sa akong seminary, ngadto sa akong iglesia, ngadto sa akong grupo, o ang Bible nagsulti, ngadto sa akong kaugalingon. Amen, hallelujah. Jehovah said that I will bring you out from Egypt and I will bring you unto myself. O ang kagalingon sa Diyos karon, dili Megson simbahan, dili karatula, kundi dalon mo niya kaniya pinagi sa pulong because God is the Word. That's why Megson, kung gidalata sa Dios ngadto sa iyang pulong, dapat makita nato ang atong saad ngadto sa pulong. Makita nato Megson atong kagalingon ngadto sa pulong. Makita nato Megson ang atong journey diri sa pulong. Tungod kay kitang tanan dalon ngadto sa iyang pulong ngadto sa iyang kagalingon. Kaya ang pulong ng Dios dili na bulag. Sa sinugdan mo ang pulong uban sa Dios, og Dios ang pulong, o kini nga pulong mao nahimong unod, o kanang himong unod. Hallelujah, namatay ka na, gikuha sa Dios ang lawas, apan ang espiritu iyang gihatag karon sa iglesia. Hallelujah, praise God. Amen. Hallelujah. No? So, atong nakita ka na Megson, in the book of Exodus, ang account nito Megson ang separation. In the book of Leviticus, amen, hallelujah, ang mga God is setting Israel in order. That's why Megson, adunay mga tulumanon ang Israel nitong panahon na. Oh, dili ka maghimo nini, dili ka mahimo nini. In the book of Leviticus, ingon sa ayaw pakigsama, ayaw tuguti nga imong mga anak, maghigminyo ngadto sa laing kaliwatan tungod kay magsunod kini ang kasuko sa Dios ug ang hukom sa Dios pagasunod kanila. In the book of Leviticus, amen? In the book of Leviticus, tingon dito Megson, hallelujah, nga kinahanglan, maghimo silang pista sulod sa 7 ka adlaw sa tinapay nga walay libadura. Amen? Maghimo sila Megson, hallelujah, amen, ang pista sa pinakaunang bunga sa ilang mga tanom. First fruit, amen, hallelujah, hallelujah, praise God. Passover, Feast of the Atonement, Feast of the Tabernacle, hallelujah, praise God. Amen? Mga butang nga kinahanglan aron mahatag Megson sa tama nga order ang iglesia. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. The same Megson sa panahon ni Paul. Amen. Gipagawas na Megson by separation. Amen. Sa panahon ni Apostol Pablo Megson gikan sa pagpagawas kanato gikan Megson ingon sa Apostol Pablo pahimulag kamo diha kaniya. Amen. Hallelujah. Ye separate from among them. Do not equally yoke with the unbeliever. Touch not the unclean things. Pagabot in the book of Revelation, come out of her, my people. See? So, gikan Megson, hallelujah, in the time of Adam, hallelujah, hangtod gikan kang Adam, hangtod kang Noah, there is a calling out of the people. From the system, amen, hallelujah, praise the Lord. Tungod kay, ang Diyos maghimo lamang o provided place of safety sa matag panahon. Ang provided safety, Megson, sa panahon, from 2,000 years, from Adam to Noah, mao Megson ang arka. Amen. And we know the story in the Bible, daghan ang nagbuhat og arka niadtong panahon na. Gani mas lig-on pa ang ilang mga arka sa arka nga gihimo ni Noah. Amen. Gihimo nilang katawanan ang arka ni Noah tungod kay maghimo og arka pero ang ingon ng Bible, kahoy nga gupir ang gamiton. If you know ang kahoy nga gupir, mura na maigsoon og usa ka kahoy maigsoon nga murag lawas sa gitawag maigsoon na kanang kapayas. Musuyo pog tubig. Gopher wood. Isa nga, maghimo sa arka para mulutaw sa tubig. Kitubig kuno ang hukom. Unya, ang gikuha ang kahoy, gopher nga musuyo pog tubig. Because, hallelujah, God is working in paradox. Mga butang usahay nga dili masabot sa una-una sa tao, apan wala sila kabalo nga adunay programa o guna-una ang Dios aron unsaon niyang pamaagi nga ang tanan niyang igalitok Megson iyang pamatudan.
Siguro ang uban maigsoon nagamit og lawaan, naghimo maigsoon og nara, kay mga ligon maigsoon nga mga kahoy. Amen. Apan was na masayod maigsoon, hallelujah, nga ang arka sa Dios iyang pagasilyuhan kini. Unsa ang silyo ni maigsoon? Sa tagok sa salong. Unsa ang tagok sa salong? Gisimbolo ka na maigsoon sa Biblia, dili mo gawas ang tagok sa salong maigsoon hangtod nga dili nimo ni pagadugmokon. Hangtod dili nimo ni i-crush maigsoon, hangtod dili nimo ibunal-bunal, dili nimo ni dugmokon, dili mo tamak-tamakan, dili mo gawas ang tagok sa salong. Hallelujah, praise the Lord. Amen. O ang tagok sa salong maigsoon, tipo maigsoon sa dugo ni Ginoong Kristo. Nga kung wala sa maigsoon gilansang sa krus, wala sa gidagmalan, wala sa gisumbag, wala sa gilaparo, wala ipainom og suka, wala sa gidugang, dili mo dugo, dili mo gawas maigsoon ang iyang dugo, nga mo'y nagtabon maigsoon, hallelujah, sa ato mga sala. Amen. So kadagdagan sa mga arka natong panahon na maigsoon, ang arka lamang ni Noah maigsoon ang nilutaw, nga naman tungod kay ang arka lamang ni Noah mao ang silyado, di lamang maigsoon sa sulod, pati sa gawas. Hallelujah, praise the Lord. Amen. And we know maigsoon nga mao kana ang programa sa Dios tungod kay ang arka tipo ni Kristo. Ark is Christ himself. Amen. Hallelujah. Siya ang provided place of safety natong panahon na. So ang tanan nga nakasakay niya na luwas, ang wala kasakay wala maluwas because kato lamang ang provided place of safety. Amen. Ug mao kato si Kristo. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Gani maigsoon ang arka, daghan pag imo makita maigsoon nga tinago sa arka. Ang arka tulo ka, andana. Amen. Nagsimbolo kini maigsoon sa body, spirit, and soul. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Asa gibutang maigsoon sa Dios maigsoon ang arka, asa na maigsoon ang pamilya ni Noah gibutang? Sa first floor, sa second floor, in the third floor. In the third floor maigsoon. Naghimo sa bintana, ulan ang hukom, ang bintana nasa atop, wala sa kilid. Because kung napapayta sa Diyos, ang bintana kinala na sa atop tungod kay kung nasa kilid, posible pa kang mulingi sa kalibutan, sa kilid. Pero yun sa maigsoon sa panahon, sa kalisdanan, yun sa hangad nga to sa langit. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Ang si Kristo naghimog pultahan itong panahon na, tama? Amen. Sa diha ang maigsoon nga, ingon ang Diyos kato kang Noah, Noah, mosulod ka na kay pagasiraan ko na ang pultahan. Dili si Arka, si Noah ang nag-abri sa pultahan. Dili po si Noah maigsoon ang nagsirado sa portahan. Si Kristo maigsoon ang nagsirado sa portahan. Hallelujah. Ipasabot maigsoon ang grasya o kaluoy na akang Kristo kay siya pwede musirado og moabri nini. Hallelujah, praise the Lord. Ug hangtod karon nagpabilin siya maigsoon. Samtang abri pa ang portahan maigsoon, pwede pa ta mosulod. Apan maabot ang panahon nga siradaan na niya ang portahan, bisag unsa pagpanuktok maigsoon sa mga tao, ingon si Noah mituwag sa tao. Wala na koy mahimo nga naman, si ang Dios ang nag-abri, ang Dios maigsoon ang magsirado. The same na sa panahon maigsoon, masugutag sa dili, hukman gining kalibutan na. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kabalo ba mo maigsoon nga kung unsa ang hukom na ning kalibutan na o kung unsay buhaton sa Dios nining kalibutan na, iyaw sa gihimo nining kalibutan na. Sa Dios maigsoon sa kalibutan mao ang tubig. Amen. Ang tubig aron limpyuhan niya ang kalibutan. That's why sa dayang dawaton nimo si Ginoong Kristo, kinahanglan bautismuhan ka sa tubig. Aron limpyuhan ka niya maigsoon, tama? Ikaduha maigsoon, adunay pagkabalaan. That's why, for 2,000 years, nagpakamatay si Ginoong Kristo sa Kalbaryo. Gamit ang iyang dugo, aron silyuhan maigsoon, aron mabalaan kitang tanan. Unsay katulong nga hukom? Unsay saad sa itong panahon karon? Kalayo. Unsay katapusan maigsoon, nga silyo sa tao, aron mahimo maigsoon. Nga maabot ang bagong langit o bagong yuta diha kaniya. Ganong bagong langit o bagong yuta man. Kaya ang yuta tipo maigsoon sa imong lawas ug ang langit mo ang imong langit nun nga puluyanan. Bagong langit ug bagong yuta mag-usa. New heaven and new earth. And that heavenly and that earthly will join together, will turn into glorified body. Nakuha ninyo maigsoon, that is in the Bible. So mao gyapon maigsoon yang buhaton sa kalibutan, sunugon niya sa kalayo aron totally maigsoon nga malimpyuhan na kini. So before maigsoon limpyuhan sa Dios ang kalibutan, giuna niya maigsoon paglimpyo ni ining kining kalibutan na. Nakuha niya maigsoon because mo nagingon ako sa inyo ang pattern sa Dios dili pwede mausab. So giunsa niya paghinlo ang kalibutan, mao gyapon ang paghinlo niya sa tong kaugalingon. Hallelujah, amen, praise God. Kung unsa mga katipuhan sa Old Testament, mao gyapon ang iyang buhaton karon. Kung naa sa katawhan sa Israel gipagawa sa Ehipto, amen, kita po ang iyang katawhan nga Israelhanon nga pagawson niya sa Ehipto sa tong panahon.
Kaya ang Ehipto sa panahon, ang Israel niya ito, ilalom sa pagkaulipon. Amen. Ang Israel niya itong panahon na ilalom sa pagkaulipon. Ang ilang mga pagkaon, maigsoon, bunga, makakaon lamang sila kung grabe ang ilang mga paghago. Luoy sila dito, maigsoon, mga ginapos sila mga klase ng mga katawhan. Apan, ang Diyos, adunay katuyuan silang kasing-kasing tama. Tungkol kayo, wala palang ganit sila masaad dito, maigsoon, adunay propesiya ang Diyos. Right? You know the Bible in Abraham? In the time of Abraham? Genesis chapter 15, ningon maigsoon, si Jehovah nga to kang Abraham, Abraham, ang imong mga kaliwatan mo abot, ngadto sa lain nga dapit. Mahimo silang mga tinunglo dito. Mahimo silang mga kaluoy dito. But under the fourth generation, upat kagatos katuig, ako silang pagawson netong tawo dapita o gibalik nako sa dapit nga kung giandam kanila. See, kita ninyo? Wala pa nahitabo maigsoon ang bandage sa Israel. Wala pa maigsoon nakaabot sila sa Israel. Wala pa gani miabot ang Israel. Because ang Israel, gikan kang Abraham, nanganak sang Isaac, si Isaac, nanganak kang Jacob, o si Jacob, nanganak og 12 ka mga lalaki. So layo pa kay si Israel, gikan kang Abraham, pero ang Diyos nagsulti na imong kaliwatan, gawas gikan, ninitaang akong giandam kanimo, o magawas ngadto sa Ehipto, pag-abot sa 400 years, ako silang ibalik, aron ako silang ibutang sa dapit nga kung giandam kanila. See, nakita ninyo? God is working by vision. God is working by predestination. Wala pa na itabo, na nagiandam ang Diyos para kanimo. Amen. Tahit sa to Hospital Israel. Right? Amen. Gikan maigsoon, pag-abuti Ginoong Kristo. Hallelujah, praise God. Hantod nga miabot ang kapanahonan. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Kapanahonan, miabot ang kapanahonan. Amen. Sulod sa upat ka dihog maigsoon. Hallelujah. Amen. After, amen, upat ka, amen, unsang dihog una maigsoon, dihog sa leon. Dili na tuig, kundi, amen, for anointing na maigsoon. Hey, church. No, gikan sa leon, gikan sa baka, gikan sa dagway sa tao, ug hangtod nining agila karon. Unsay plano sa Dios? Nining ikaw upat nga dihog, ibalik ta tanya maigsoon kung asa ta gibutang. Because for in the Bible means redemption. Hallelujah, praise God. Asa maigsoon niabot ang redemption? In the fourth generation of Abraham. Abraham, Isaac, Jacob. Tama, Jacob. O si Jacob nanganak sa 12 niya ka mga anak. Gitawag tog Israel. In the fourth generation of Abraham, gipabalik na sila. So sa itong panahon karon under this fourth anointing, amen. Epeso, Smyrna under Lion Age. Epeso in the Lion Age. Smyrna, Pergamo, Thyatira. Yung ang Biblia, Mexon, under sa ox cults. Amen, hallelujah. Lingi sa likod, Mexon. Si Smyrna, Pergamo, Thyatira, that is cult or ox age. Gikan sa Sardis of Philadelphia, itawag Mexon, face of man. Under Luther and Wesley. That's why si Luther o si Wesley, yung propeta sa Diyos, he is a face of man anointing because dili sila mga propeta. Mga reformador, mga manggialamon because ang dihog kanila ang kaalam sa Dios. That's why si Luther naghimog 95 kabuk thesis. And the thesis against Megson sa teaching and doctrine, false doctrine and teaching of the Roman. Kaya Megson, ang ox anointing is Smyrna, Pergamo, Thyatira because that is the dark ages. Muna halos patyo na ang mga magtutuo tungod sa ilang pagtuo nga to sa Dios. In the time of Paul, he has the anointing of lion, di sa mahadlok. Amen, tungod kayo niyan pa o sa itong panahon karon in this last age, under the fourth anointing, under the eagle anointing sa itong panahon, we are not talking strange doctrine here because akong ginasulti ka ninyo na nasa Bible. All those things are in the book of Revelation. The book of Revelation is a book of symbol, right? Pero maigsoon, kanang simbolo, kung wala kang driver, kung wala ka kabalo, kung unsa ng mga simbol nga ipagbutang sa mga dalan, inig-parking nimo, inig-hunong nimo, ug nay pulis niya, kung wala ka kabalo, kung unsay meaning sa mga simbol, madakpan ka gyud. Because there are symbols nga wala pa nimo na-interpret. That's why kaluoy ang mga tao nga mutan-aw sa book of Revelation nga wala gani kasabot kung unsa ang ilang ginabasa sa book of Revelation.
But, hallelujah, in our time today, as the promised by the Bible, in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he hath declared to his servant, the prophet. Nga ng propeta man ginaging gamiton. Because in the Bible, wala siya mausabi sa Amos 3:city, surely the Lord God will do nothing. Ang Diyos dili magahimo bisan unsa, gawas kung iyang igasulti ang iyang mga tinago. Ngadto sa iyang mga ulipon nga mao ang propeta. So pasabot Megson, ang Diyos, di ba nagtuotang ang Diyos walay kausaban? He is the same yesterday, today, and forever. So mayon sa Megson kung nasa tinago, dili niya isulti pastor, dili niya isulti Megson og evangelist, dili niya isulti bisan kinsa, kundi isulti niya, hallelujah, ngadto sa iyang propeta. Tungod kay ang propeta mao kini ang baba sa Dios. That's why in Matthew chapter 24, yun sa, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundi mabuhi sa matag pulong na mugula gikan sa baba. Ang pangutana, unsa man ang baba sa Dios? Kinsa man ang baba sa Dios? Ang baba sa Dios mo ang propeta. Hallelujah. Amen. That's why ang kinabuhi karon nga madawat sa iglesia gikan sa baba sa propeta. Because hallelujah, ang Dios dili magapasulti. Kaya ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, physical bread, physical food, kundi mabuhi usab sa matag pulong word nga magagula out from the mouth of God. Who is the mouth of God? The mouth of God is the prophet. Because surely the Lord God will do nothing but He reveal His secret to His servant, the prophet. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Kaya namdo mo sa panahon ni David, pwede man unta maging istorya Megson, ang Dios nga to kadarekta kang David. Pero nga naman, kinahanglan pa manulti ang Dios nga to kang Nathan, o si Nathan mo kang David. Because it was Nathan was the prophet of God during the time of David. Amen. Hallelujah. Pwede direkta Megson og sulti ang mga tao, ang Dios nga to sa Israel. Pero nga naman, nga ang Dios musulti una kang Moses bago siya manulti sa Israel. Because God, dili pwede Megson mausap ang iyang programa. Because God surely do nothing but He reveal His secret to His servant, the prophet. Nakinamdum mo ni Zakaria Megson. Hallelujah. Amen. Nga, sa diha Megson, nga mayon sa Megson, nga to kang, hallelujah, kang Isaiah. Sa Isaiah, ing na dito sa Zakaria. Nga, kwaon na ako iyang kinabuhi, mamatay na siya. Kwaon na ako iyang kinabuhi, ugma, mamatay na siya. Nihilak Megson, hallelujah. Amen. Ang mga tao Megson, ni dengoy-ngoy siya, may atubang Megson, hallelujah. Amen. Ni direkta sa Dios. Pero Megson, ningon bang Dios Megson, hilom na diha ayon nagtingog, naluoy, nakita nako ang imong mga pagbasol o mga pagmahay. Sultian ko ikaw, dugangan ko ikaw 50 katuig, 15 katuig imong kinabuhi. Wala ba, di ba? Again, God talked to the prophet Isaiah. And then Isaiah talked to Hezekiah. Og ningon si Isaiah nga to Hezekiah. Hezekiah, pinagis mo mga paghilak o mga pagdangoy-ngoy o imong pagbata. Sa kadungog kanimo og nagapasaylo kanimo sa mga kalapasan, dugangan pa daw kaniya og 15 katuig. See, down to the scripture ug hangtod karon, God will do nothing but He reveal His secret to His servant, the prophet. That's why si Luther Megson ug si Wesley walay mga mystery Megson nga gipag-abrihan. They are just reformists. Reformists, original nga nang naa, ibalik lang sa tama nga porma. To reform. But mystery needs to be unveiled. Wala ginasayad ni ini, tinago ni. Apan, kinanglan, that's why, pag-abri sa church ages, propeta ang igamit si Pablo. Pag-abot, Megson, pag sirado, Megson, sa kapanahonan, ang ipapit, ang igamit, Megson, ang propeta sa itong panahon. Why? Because ang Diyos, Megson, hallelujah, siliuhan taniya, Megson. Kaya ngon siya, inigtingog na sa pitong manulunda, pagkatumanon na sa Diyos, ang iyang mga tinago, pinaging butyag na ito, pinagi sa propeta. Hallelujah. In the book of Revelation, full of symbols. Asa mo makikita, Megson, nga adunay usa ka dragon. Nga adunay napulo, kasungay, pito ka ulo. Amen. In the book of Daniel, Megson, itong makita, Megson, nga adunay usa ka lawas daw sa leon. Naong sa leon. Naong sa dragon, lawas sa leon. Ang tiil sama sa uso. Iyang magamot sama sa leopardo. Nakita po ni mo na in the book of Revelation, tama? Na tinago ng Babylonia. Because the book of Revelation is a book of symbol. Pero kung dili na mo ma-interpret ang symbol,
Alaot ka nga naman. Grabe sa Davao ba? Daghan ay tabuan na sa una. Agi sila Megson, klaro kay dito Megson nga na ay ang symbol sa no jaywalking. Bawal mo tabok. Wala lagi kabalo lagi bisa kakita dako kay symbol. Tabok lang dito. Pagabot sa tumoy ticket. Sir, wa mi kabalo na sir. Ignorance of the law excuses no one. Oh, kung mahimo di mo kabaluan sir, taga Bukid Mangko. No, di mi pahimo ana. Atami sir. Di pwede. Mao gihapon sa tong panahon karon. Nakay sakyanan gwapo imong sakyanan. Kita kay nako kay PD ha Megson, yan ay ana. The interpretation is no parking, right? O parking ka diha Megson. Di gyud mingon ako nga awa mo ko kabalo ana because allow ka because there is a symbol that's being uninterpreted to you. Amen. Mga simbolo nga wala pa mahubad kanimo. But sa atong panahon karon, hallelujah, amen. Ingon ang Biblia in the book of Revelation, ang pito ka mga bituon nga sa kung tuo nga kamot mo, ang pito ka mga mensahero sulod sa pito ka iglesia. Naon sa man nahitabo nga ang bituon na himong mensahero? Kung ano Megson? But always in the Bible, star is being interpreted as a messenger. Sa pagkatao ni Ginoong Kristo, ang gisunod sa mga mago, bituon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Bago nahimo ni Enoch Megson ang pyramid, nahubad una niya Megson ang pinakaon ng Biblia nga mao ang the first Bible is the zodiac sign. Pastor, ganun naabot naman ka sa zodiac, ganun nahimo ng first Bible. Do you know that the first unsa pinakauna Megson nga simbolo sa zodiac? Virgo. Virgo, meaning a virgin birth, symbolizing the first coming of Jesus Christ. What is the last symbol of the Leo? Leo is tied to Jesus Christ nga maghari siya sa panahon sa millennium because he will going to be the lion from the tribe of Judah. Leo, the first and the last coming. Unsay pinakatapusan, second to the last to sa Leo is Cancer. Laodicea is Cancer age. Walay cancer sa panahon Megson netong 1890s. The cancer was first interpreted, naabot Megson sa diya nga miabot na ang ministeryo sa propeta. Ingon ang propeta, ingon ang dingog sa Dios ngadto sa propeta Megson din sa even cancer cannot prevail. Bisan pa ang cancer dili makapugong. Sa gahom nga ko ipakita diha kanimo. Amen. What is cancer? Means death. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So, daghan pa Megson ang mga symbol Megson diya sa zodiac nga kung atong interpreton Megson dito is already in the Bible because that is the first Bible. See? Amen. Pito ka bituon. Pula nga kabayo, puti nga kabayo. That is all interpreted in the Bible. Dili na Megson nga giubad-hubad tagna-tagna. No. Go back to the Old Testament. Tungod kay unsang naa sa Revelation, nasa book of Daniel. Unsang nasa book of Revelation, nasa book of Genesis. Because God will interpret His own word. Amen. Makita man kayo na ito Megson nga ang Russia o ang communist country nasa Bible? Nganong naghari sila karon? Nganong isog kayo sila Megson? Nganong gamahanan kayo sila? Amen. Nga naman Megson, partly malipay ta ay nag-uulta kay nitaas ang gasolina. Tama? Pero how many times did I told you nga kining gasolina musaka gyud ni? During the pandemic because, hallelujah, in the Bible, in the time of Joseph, it was in the time of the great economic recession. Nga before si Joseph, kita Megson sayang mga igsoon, types Megson sa 144,000. Amen. Nasa yung say asawa, nga gibutan niya sa harian. And it was in the time of the great economic recession. Tingin naman ay, salamat pastor, unsa man ni? Musukot mo sa dili Megson, hinay-hinay na because the promise in the Bible that there will be a great economic recession and there will be a one world government nga magkontrola na unya sa tibuok komersyo. Amen. O kini Megson, ingon ang propeta sa Dios, ayaw kahadluki ka ng komunista. Di ba? Ingon sa, ayaw kahadluki ninyo ang komunista. Kaya naman, ingon sa, it is the tool of God. That's why makita nimo in Revelation chapter 14, nga doon manulunda, nga nagdala og galab.
Unsay simbolo maigsoon sa communist nga flag? Di ba na ay galap? Kanang pangkarit? Na pagi martilyo? What do you mean by shackle maigsoon? In the court maigsoon, symbolizing judgment. And ang shackle maigsoon, ang galab, type maigsoon sa harvest. Because it is written in Revelation chapter 11 that before, amen, pag human maigsoon, marapture ang bride, mahuman ang 144,000, then Armageddon will came. Maabot. Kinsa mag-initiate niya na? Yung Barbanam, what's Russia? What's Russia? The king of the north. You can see that in the book of Revelation. It is also interpreted in the book of Ezekiel. So daghan mga symbol maigsoon sa Biblia nga di na ito masabot. Amen. Di ay maigsoon nagtuta nga nagsimba ta sa Dios, pero ang atong organisasyon, ang atong simbahan nga ubanan, nag-apil na maigsoon, nagpinirmahay na aron mausa ang tanang kasimbahanan. The World Council of Churches. In the Bible, yung uban, ay salamat no kay mayo di kay mag-usa na ang reliyon. Because they are being blinded by revelation. Asa kabalo maigsoon nga ang pag-join maigsoon sa World Council of Churches is joining by the creation, by the image of the beast. Bearing the mark of the Antichrist, 666. The number of man. Nakuha ninyo maigsoon akong pasabot? Hallelujah. Amen. And this is the very time that all the mystery of God is being interpreted by whom? By the prophet of God. Makuha ba nato maigsoon ng mga interpretation nini kung walay propeta sa Dios? Amen. Hallelujah. The same mystery. That's why adunay mga tao di na motuog Old Testament at New Testament na lang sila. Ang Bible is all composed of new and old. The entirety of the Old Testament is Jesus Christ. He is the slain lamb. He is the meal offering. He is the burnt offering. He is the red heifer. He is the hyssop. Kanang mga type diya maigsoon, he is the ark of the covenant. Amen. Siya katong haligi nga tumbaga maigsoon nga tan-awon sa mga Israel kung mapakan sila mga bitin maigsoon, mutanaw lamang sila niadto, mga ayo sila. Because all the symbol, hallelujah, and the types and shadows in the Old Testament is, the entire theme is Jesus Christ, the husband. And the entire theme of the New Testament is the church. Meaning, ang Old and New Testament puro nagbana og asawa. Dili pwede magbulag. What God hath joined together, no man can put asunder. Kung giusar na sa Dios maigsoon ang Old and New Testament, wala na pwede maigsoon ngayon. New Testament lang gyud mi. Old Testament lang gyud mi. Ba mga Old Testament yung kaya na sila. But they do not know. That's why maigsoon kung usa kagila, isa ray pako, iniglupad, magtuyok lang. Kaya isa na may pako. See? Pero gamiton niyo maigsoon ang duha ka mga pako maigsoon, the old and the new. You will see maigsoon, hallelujah. Kung asa kadalon sa Dios maigsoon, may tungod sa iyong mga kapulong. Hallelujah, amen. Praise God. Amen. Because that is the very purpose maigsoon nganong ano na interpretation sa mystery. Amen, hallelujah. And the great mystery of God is Christ, the Word. Ang tinago sa Dios mao si Kristo. Hallelujah. That's why Christ is the entire theme of the entire Bible. Si Kristo ang pinakatibok ang tema. Yung ang propeta sa Dios, mubasa gani kag Biblia, di mo makita si Kristo, baliki. Hinga naman siya ang kinitibok ang tema sa kasulatan. Hallelujah. Praise God. Amen. Now, ang atong subject maigsoon, ang kahugawan makuha nato pinaagi sa paghikap by contact. Amen. Ang makalimpyo ra pud dato maigsoon ang pagbiya o ang pag-undang sa paghikap niini o pagpahimulag niini. Hallelujah, praise God. I will invite your attention in Numbers chapter 19. Hallelujah, Numbers chapter 19. Mubasa ta maigsoon makadali. Pulong sa Dios. I will give you some types and shadows maigsoon. Kaya walay lain maigsoon nga makapalimpyo kuno kanato maigsoon. Hallelujah, is by washing of the water by the word. No, katong ibasa kaniya Ephesians chapter 5. Gisgutan niya ang banaw asawa. Umaningon siya sa ubos maigsoon sa 26, ingon siya, pagalimpyuhan ko ikaw, pinaagi sa tubig sa mao nga pulong, nga aron pagabot sa 27, kay ang purpose kanang hugasan ta niya kay adunay ipresenta
nga iglesia ngadto sa iyang kaugalingon nga walay kunot ug mansa. Amen. Can you remember in the book of Leviticus katong nagiskutan ni Agi nilabay ng mga Domingo, the woman purification? Katong unsay mga butang nga magapaputli sa usa ka babae in the Old Testament, in the book of Leviticus. Di ba? Pag ang babae ko no, mga anak nga babae, amen, i-quarantine sa og 80 days. Kaya sunod sa 80 days, mahugaw siya na ng panahon na. Kung lalaki ang iyang anak, in the book of Leviticus, mag-quarantine siya og 40 days. Because for 40 days, mahugaw ang babae ng panahon na. And then after 40 days, magdala maigsoon ang saserdote og, unsa? Karniro nga nati. Halad. Ipaula ang dugo nini, tama? Aron katong halad nga karniro nga walay kunot og mansa, mao toy makapalimpyo sa babae nga gikan ng anak. At di ba ito nahubad? Amen? Nga naman, tungkol kay ang karniro nga gipatay, mao to maigsoon ang makapalimpyo sa usa ka iglesia. Kita ang mahugaw nga iglesia. Apan tungod kay si Jesus Christ, mao ang karniro nga gipatay sa panahon, nahimo kitang limpyo sa tubangan sa Dios. So ito nakita maigsoon, no? So dito na to maigsoon na prove nga ang unang sala sa tao dili day maigsoon pinagi sa pagkaon sa apple. Ito maigsoon nga ang unang sala mo pagkaon sa apple. Makita nyo maigsoon nga ang unang tunglo sa Dios. Amen, hallelujah. Ang unang maigsoon nga aron malimpyuhan ang tao. Kay kung ang babae pa maigsoon kanunay sa maigsoon kung apple pa yung ikaon, kada bulan unta magsakit iyang ngipon o iyang baba. Pero asa ang buwan ng dalaw sa mga babae? Gitawag og monthly period. Naa maigsoon sa gitawag nga ilahang taguangkan, right? Kada bulan gyud na digina sa mukan nga naman diha maigsoon to prove maigsoon nga because in the book of the Old Testament ang ilang sanctification, ang ilang purification, pag human nila maigsoon nga naa sila maigsoon og dalaga, mahuman sila maigsoon og gitawag maigsoon nga buwanan, naagyoy gitawag maigsoon nga halad nga gamiton aron mo pabilin sila maigsoon nga mabalik sila sa pagkaputli. Kay mao to ang nakapahugaw kanila. Sa lalaki, unsa man, in the Old Testament, the covenant kinahanglan adunay circumcision. Tulion. Aron kay dito nagikan ang ilang kahugaw. Unsa resulta sa kahugaw tungod sa ilang pagpakasala. See? So we can justify nga ang unang sala dili pinay pagkaon ng apple, kundi by sex na hitabo. Ebidensya pagidana maigsoon, pag humagkaon, dili literal nga pagkaon. Never in the Bible you can see apple in the Bible that was eaten by Adam and Eve. Di ba? Pag humagkaon maigsoon, nabuntis siya. See? So kung makabuntis pa rin maigsoon na magkaog apple, mga babae magkaog apple, mabuntis mo. But that is not in the Bible because God speaking in the Bible in the symbol form. In a mystery form. Nga naman, God has a sovereign power. Kaya nga naman, gamiton niya ang iyang Holy Spirit aron maoy muhubad kanimo sa iyang kagulingon nga pulong. That's why kung seminaryo imong gamiton, theologian imong gamiton, huna-huna sa tao imong gamiton, puro na maigsoon nagtuon sa Biblia. Pag abot sa tunga, magdebate. Why? Because they have their own interpretation. But what we need, the church needs the Holy Spirit because the Holy Spirit will interpret His own word. Kaya ang pulong o ang Espiritu, dili pwede magbulag. Hallelujah. That's why we need the Holy Spirit of God to interpret the Bible. Nakuha niyo maigsoon? There is a great mystery in the Bible. Daghan kayong mga misteryo tinago sa Biblia. Amen? Hallelujah. Praise God. So, makita niyo maigsoon. In the book of Bible, in the book of Genesis, sila nakasala ang atong ginikanan. Gisalayan nila, nitago sila sa Dios. Naghimo sila, tabon silang kaugalingon. Amen? Pero ang Dios, hubuan na. Kaya dili ka pwede makabalik ka nako. Dili na mo makapalimpyo kanimo, nagpatay sa mananap. The first butang maigsoon naghimo sa Dios aron makabalik sa fellowship si Adam ug si Eve. Naghimo sila tabon tama by the leaf of the fig tree. Ingon ang propeta sa Dios, katong pinakauna nila nga gitabon silang kagulingon, mao to ang pinakaunang relihiyon nga ilang gihimo aron katabunan ang ilang kalapasan. Pero ang Dios nagsulti, walay relihiyon makatabon. Nagpatay sa karniro o ang bisti nini, nagdugo pa nga karniro, ipasanina kanila. Kinsa to karniro? Type ni Jesus Christ, walay lain na makabalik
fellowship nga to sa Dios pinaagi sa gipatay nga kordero nga mao si Ginoong Kristo. See, you can see now that Christ is already interpreted by the types and shadows in the Bible. Sa unang simba maigsoon nga nitabo sa Garden of Eden between Cain o si Abel. Gwapo man kayo ang himo ni Cain nga halaran. Mga abot sa kamot, mga bunga, mga prutas, mga gulay, mga bulak nga mga gwapo kayo. Pero kabalutan wala dawato sa Dios, tama? Why? Because we cannot worship God in beauty. Di na ito masimba ang Diyos, pinagi sa kagulingon nga pagpaningkamot. Sa paghimo sa itong kagulingon nga halaran. Nganong gidawat kang Abel? Because Abel had the access to the mind of God. Kabalo siya, ang bayad sa sala maong dugo. Nagpatay sa karniro, gipatay na, gipaula ang dugo. Then God accepted his worship. Why? Because by revelation, mabalik lang ang fellowship sa Diyos nga nakasala. Ngadto, sa ang tao nga nakasala sa Diyos, mabalik lang ang fellowship kung ano na pagpaula sa dugo. See? Jesus Christ is already interpreted in the Bible. The blood is already the interpretation of the remission of sin. Pero karon maigsoon daghan mga tao naghimog kagulingon lang dugo aron mapasaylo ang atong mga sala. Pero ayon maigsoon dito gani sa Bible, ayon sa pagalimpyuhan ko kamo pinaagi sa paglimpyo sa tubig sa akong pulong. In some ways gigamit sa Dios tubig sa pulong. In some other interpretation of the Bible, blood by the word. Ang iyang nagdugo nga pulong. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Hallelujah, praise God. See, kanato mixon, hallelujah. Kaya, because, I will explain to you. In the book of Exodus, moto ang journey sa Israel nga gipagula sa sistema. Pero, Israel gyapon nga journey. Pero pag-abot sa Leviticus, mao gyapon nga journey sa Israel, pero ang ginapakita, gisulat na ni Moses, mixon, sa the book of Leviticus, ang order na nila, ang mga tulumanon na nila. But in the book of Numbers, see, kaya atong kaon karon in the book of Numbers, nga na pastor nga man sa book of Numbers. Because in the book of Numbers, kung tanawon ninyo, the book of Numbers is the time when, hallelujah, si Moses megso naghimog duha ka sensus. Nagsensus siya megson kung kinsa gyud ang tinuod nga mga naa sa tama nga naglinyada sa kaliwatan. Kaya during the time megson in the book of Numbers, hallelujah, natong panahon na daghan mga kaliwatan nga mibulag na sa ilang mga kaliwatan. O gani, wala kabalo, Megson, pagbalik nila, wala sila kabalo, asa nga grupo sila musunod. And you know, history is repeating itself. Sa atong journey karon Megson, daghan na sayop Megson nga, wala kabalo, asa sila paingon. They become wanderers of the message. Wala sila kabalo, kinsa ilang sundon. That's why si Moses naghimog sensus. Amen. Daghan na himulag. O sa din nahimulag sila Megson, ang Dios namulong nga to kang Moses o kang Dios naghatag na pod Megson og pamaagi. That's why Megson kining red heifer, kining pula Megson nga halad Megson nga gisgutan diri, dili nimo makita sa book of Exodus. Dili nimo makita in the book of Leviticus. Only in the book of Numbers because this is a special nga halad para mabalik ang nangawala nga mga katawhan sa Dios. Kay nahimulag, they become wanderers. Musuot sa dili Megson, this is a journey of Israel. If Hospital Israel, naapot tayo mga journey. Munang uban Megson, magambak-ambak. Dire dito, sunod, dito na pod, sunod dito na pod. Makaduog lang doktrina, dito na pod. Human, wala na dito, balik na pod. Na pod. Magtuyok-tuyok lang Megson. Why? Because the same in the book of Numbers, there are Israel became wanderer. Kasi purpose ato na Megson to establish our faith. Nga di ta mahimo Megson nga mga wanderer. Kung dili kabalo ta Megson sa channel nga atong adtuan. Hallelujah, praise the Lord. I will give you to Megson the types and shadows Megson. The book of Ephesians chapter 5 verse 25 and Numbers chapter 19, gigamit Megson sa propeta sa Dios Megson sa iyang wali Megson nga thinking man's filter. God's provided place of worship. Worship. Og napay duha nga nakalimot ko sa title Megson. Thinking man's filter, fellowship, o God's provided place of worship. Kini nga mga wali Megson, hallelujah, ang keywords nga gigamit sa prophet Megson kini. Numbers chapter 19 o Ephesians chapter 2 verse 25. Hallelujah, praise God. Ato ta Megson, unsa din nahitabo aning Numbers?
Because in the book of Numbers, this is the journey of Israel in the time nga daghan ang nangasaag. Daghan ang wala nakabalog. Asa sila gapit nga kaliwatan. In short, Megson, pag wala ka kabalo sa kaliwatan, in the time of the journey of Israel, just to make you, para makasabot mo, Megson, nga naman ako nang isgutan. During the time of the journey of Israel, kabalo man tanong nga, naguna man ang pillar of clouds kung adlaw, pillar of fire of gabi. Pag mulakaw na gani ang pillar of clouds or pillar of fire, manglukot sila tanan. Manghikip sila tanan. Hallelujah. There is an alignment of every tribe kung kisay maguna. The first alignment nga maguna, pagsunod sa commission, is the tribe of Judah. He is the leader. Because the kingship, the government, is being given to the tribe of Judah. Next is the tribe of Dan. Ang tribu ni Dan, the eagle, that can read the times and season. Kisa magay si Judah, maguna sila Judah, kay governor sila. Judah is a worshiper. Og sila nga mga nagdala sa mga trompeta, mga tulunggon, sila ang magdala og espiritu ngadto sa iglesia. That's why before the service, kinahanglan maguna ang mga musicians from the tribe of Judah because they are going to create an atmosphere. Ako na nang-explain Megson sa music ministry. How important the music ministry in the Bible, in the church. Because they are going to create a spirit. Because it is the musician, dili mga sundalo ang maguna sa gira. Sa Israel. Dili sundalo ang maguna. Do you know your Bible? Dili mga sundalo, mga musician. O ang mga musician mag-create og espiritu, o katong espiritu nga mag-create Megson sa mga musician, maghatag og kaisog o kaligdong sa mga sundalo nga nagsulod Megson padung sa kigubat. See? Because they are walking to possess their land. Nagalakaw sila, ngay pananawon, nga kwaon nila ang saad sa Diyos silang panahon. Nakasabot ba ta Megson, nga nagalakaw ta karon Megson, this is our journey, nga nagalakaw ta tungod kay adunay saad ang Diyos nga makuha nato. Kaniya to kanila, promised land, natural land, karon sa tuwa, spiritual land, is our new body. Atong bagong lawas. Hallelujah. Kabalo ba ta Megson, nga ang journey nato, from new birth to body change. Gikan sa ang pagsugod mo, ang pagkatao o ang tapos nini mo ang pag-usab sa atong mga lawas. This is the journey, Megson. Hallelujah, in the Bible. First is new birth, matawag ka pag-usab. And the last is body change. Then we'll meet our Lord in the air. Di ba mo na ang Bible? Hallelujah, praise God. So, mayon na ka nangandoy na ka, Megson, nga mausab imong lawas, pangandoy sa ang pagkatao pag-usab. Hallelujah, because that is the process. Let's read the Bible, 19. 1. Sugot sa 1. Og si Jehova misulti kang Moises og kang Aaron nga nagaingon. Kini mao ang balaod sa kasuguan nga gitudlo ni Jehova, nga nagaingon, isulti sa anak sa Israel nga magdala sila kanimo og usa ka dumalaga nga baka. Dumalaga nga baka. Payong tag dumalaga Megson kanang murag kung sa manok pa, mo na pinakalami nga sabwan. Matanon pa, dumalaga nga baka. Dumalaga nga baka nga mapula. Napag-require Megson, di lang dumalaga, pula pag yun. And we know what is the symbol of red. It symbolizes the token. Kaya namdo mo Megson katong sa balay ni Rahab. Amen. Putang sa pula Megson nga bandana. Sa panahon Megson nga miabot ang kamatayon sa Israel, ingon ang Dios, pahiri ang imong pultahan og dugo sa karniro. Kabalo ta sa tong karniro na pod Megson nga ipahid sa dugo sa pultahan. Tipo na gyapon to ni Kristo. Karon dili na pisikal nga dugo ang itabon sa tuwa Megson, kundi ang dugo karon nagsimbolo na sa kinabuhi ni Ginoong Kristo. The token now is not the literal blood, but the token now is the Holy Spirit. Nga display karon sa matag kasing-kasing sa mga magtotoo. Nga bisan moabot ang kamatayon sa tibuok kalibutan karon. Dili pisikal nga kamatayon kundi espiritual nga kamatayon. Mulabay lamang siya nga naman kay ang ilhanan nakita man nga ikaw siniliyuhan sa dugo ni Ginoong Kristo. Katubig soon nga pamaagi, wala gyapon to mausab. Hangtod karon mao gyapon ang Ginoo. Right? Hallelujah, praise God. The blood. Anak si Israel nga baka mapula nga walay dagta, no, walay dagta. No. Without spot. Nga kaniya walay ikasaway. Tanawa?
walay kasaway. Nagsimbolo na po ni kang Jesus Christ. Moto maigsoon, pagabot ni Poncio Pilato, naabot si Jesus Christ sa tunga, ayun ang ba nga, inyo gining ipalansang ni tawhanan nga, wala man ni sala. Nang hugas kasi ang kamo, tama? Nang matuman maigsoon, kay ang halad sa Old Testament, walay kunot, walay mancha. So that's why, inikatubang ni Ginoong Kristo nga isip halad sa tibok Israel, halad kanimog kanako. Kinahanglan wala say kunot ug mancha. Kay siya ang siya ang kinatibukan nga tema sa daang testamento. Si Kristo na. So kung naghisgutan ni karon Megson, kabalo na tagkin sa atong gisgutan. Hallelujah, praise God. Baka nga mapula nga walay dagta, nga kaniya walay ikasaway. Hallelujah, amen. Usa ka halad nga walay ikasaway. Walay kunot, walay magsa, walay dagta. Nga sa ibabaw niya, wala pa masanguni og yugo. Masayungi og yugo, Megson ba? Kanang tao, kanang mananap nga imong yuguhan, pag mabutangan na nimo nagyugo, inigpitik nimo sa yugo, inigbinat mo spikas, mudagan spikas. Kay giyuguhan naman, meaning, usa ka baka nga wala pa, walay nagkontrola kaniya. Amen? Usa ka halad nga, he has the sovereign authority. Walay nagkontrola kaniya. Walay bisan kinsa maigsoon nga nagkuhan kaniya. That's why Jesus Christ siya, I'm here for my Father's business. My meat is to preach the word of God. Direct word na ni Jesus Christ maigsoon. Not my will be done, but thy will be done, Father. Sino nakita niyo maigsoon? O sa katao maigsoon nga, hallelujah, amen. Walay yugo sa bisan kinsa. Nga dili, wa pag yun nakagigyugo. Oh, hallelujah, amen, praise God. Hallelujah. 3, o igahatag ninyo siya kang Eleazar, nga saserdote, o siya magadala kaniya sa gawas, sa kampo. Amen. Dili, pag yun diya sa kampo maigsoon, kundi sa gawas sa kampo. Outside in the camp. Hallelujah, praise God. Amen. That's why Jesus Christ maigsoon. Wala, maigsoon gipatay sa sulod sa Jerusalem. Sa gawas sa Jerusalem. Hallelujah, praise the Lord. Amen. O magakuha ni Eleazar nga saserdote sa dugo niya sa iyang tudlo nga magasablig sa tubangan sa balong-balong o pagatiguman sa dugo niya sa makapito. Ngano makapito man? Because time sa itong panahon karon, sulod sa pito kagapanahonan, maurag yapon nga dugo ni Kristo ang pahid, ang nagpasaylo, sulod sa pito kagapanahonan. Hallelujah, praise God. Lahi ba ang dugo, Megson, ang ipasaylo, Megson, sa panahon ni Apostol Pablo? Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, ug hangtod sa pong panahon? Maura nga dugo. Hallelujah, praise the Lord. Amen. I am not talking strange words, Megson, na kay karang gisudan, 7 church ages. Hallelujah, na anak, puno tanan na sa Book of Revelation. Hallelujah. Amen. Og sa mga, tanaw, Megson, og usa ang magasunog sa dumalaga nga baka sa atubangan, tanawa, og usa ang magasunog sa dumalaga nga baka sa atubangan sa iyang mga mata, ang panit niya og ang unod niya og ang dugo niya uban ang iyang tai pagasunugon niya. Nakuha ninyo Megson? Tanan nga portion ni ining bakaha, manay akong nangingon sa inyo Megson, dili niyo makita ni nga klase nga halad in the book of Exodus. O di niyo makita ni Megson ang halad ni ining nga klase nga halad in the book of Leviticus. Nalang ni sa book of Numbers because special ni Megson. Gani sa special, tungod sa ka-special ni Megson, karon bisan pa sa mga Romano, gihimuan nila ni og tradisyon. Kanam mo? Tradisyon? Kanang Ash Wednesday. No, naabong nga ipahid sa agtang. Diri na gikan maigsoon nga tradisyon. Gihimo nilang tradisyon kana. But the ashes of the red heifer is more than a tradition. Sobra pa na sa tradisyon. Dili physical nga abog Megson magapalimpyo kanimo, no. That is not in the Bible because kung basahon nimo ni Biblia, dili lang pagpahid. Natama Megson ang ilang una-una apan ang ilang application mali. Di ba kabantay mo na Ash Wednesday tingal kam sakyanan. So abo na may abo siyang agtang. Nakuha nila ni Megson nga tradisyon, hallelujah, but this is not a tradition. This is a symbol that being already interpreted as a cleansing of Israel. Hallelujah. Praise the Lord. Balik ta. Kung masunog na Megson, abuhon yun na siya, sunugon, tanan niya. Gikan sa iyang lawas, tanan yun, walay mabilin.
Kinahanglan matibuok og abo. Hallelujah. Unya magakuha ang saserdote og kahoy nga sidro og hisupo. Kining kabalo ba maigsoon unsa gigawon niya baka nga pula, red heifer. Kining cedarwood, kabalo ba man yung cedarwood? Kakita na mo cedar? Ang color aning cedarwood pula. Kining wood ba nga cedar? Pula po ang color ni. Hallelujah. Gibutang niya sa taliwala sa kalayo nga nagsunog sa dumalaga nga baka. So cedar ang isugnod. Pula po ang sugnod. Dugo apil dito. Pula po ang baka. Pula nga kahoy. Yung ang propeta sa Diyos, red is a bad color. Pangingon tag red gani Megson, warning. Pangingon tag red Megson, hallelujah, red China. Red Russia. Red area, makuyaw nga lugar. Red alert. Red status. Amen? Hallelujah. Pero Megson, in the Bible, if you're going to talk about red, ang red in the Bible, Megson, yung propeta sa Diyos, mutanaw ka og pula, ngadto sa pula, mahimong puti. Red to red. I-type na ko din yung red to red. Hallelujah. Yung propeta sa Diyos. Magtanaw daw ka red to red, Megson. Ang imong kadugayan, imong tanaw, mahimo ng puti. Amen. Hallelujah. Muna, Megson nga. Kitang tanan, Megson, mga hugaw tatanan. Tama? Pero tungod sa dugo ni Ginoong Kristo, nahimo tang puti. Without spot, without wrinkles. Yan sa Megson. Unya, ang saserdote, magalaba sa iyang mga biste. Paghugasan niya ang iyang sunod sa tubig. O sa human, nini, musunod siya sa kampo. Og magahugaw og mamahugaw ang saserdote hangtod sa hapon og sa masunog na niini magalaba na iyang wisti sa tubig, paghugasan sa tubig ang iyang unod, mamahugaw siya hangtod sa hapon. Ang tao nga mamahinlo magatigom sa mga abo sa dumalaga nga baka og igabutang niya sa gawas sa kampo sa dapit nga mahinlo. Ipagawas sa Megson tong abo dili sa kampo because ang kampo Megson ingon propeta sa Dios, Jerusalem is being type domination. Dili sa gawas, sa sulod, kundi ipagawas Megson sa dapit nga gitudlo sa Dios nga limpyo. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Muna Megson, ang tinuod nga halad karon nga limpyo sa iglesia, wala ibutang Megson sa reliyon. Wala bitang ilang asa. Asa ibutang ngadto sa iyang kagulingon nga pulong, the God's provided place. Hallelujah. O kang matigom na ang mga abo sa dumalaga nga baka, saka na pala ko Sister Pong. Verse 10. Verse 10. O natigom na ang mga abo sa mga dumalaga nga mga bakad, mahugaw hangtod sa hapon ang anak sa Israel. Alang sa mga anak sa Israel, o dumuluong ang mga panglangyaw sa taliwala nila mabalaod nga walay katapusan. Unsa daw balaod nga walay katapusan. So hangtod karon Megson nagpabili ni siya. Kaya lang Megson gihimo nilang tradisyon. Nga kung unsa dito gisunog, sunogon po nila karon, ipahid po nila karon. Ang pamutana baka na nga dumalaga og red hyper baka na. Cedarwood baka ang gigamit niya na. See? Even in the application, dili na makuha. Pero dili na Megson karon ang literal o physical. Kaya kabalo ta Megson nga ang red hyper type Jesus Christ. Amen, right? Hallelujah. Ang tama nga halad mao si Ginoong Kristo. That's why dili ka balik sa Adam ug si Eva kung wala nagpatay sa karnero kasi ang halad. Di dawaton sa Dios ang simba ni Cain ay ni Abel kung wala tong tama nga halad. Amen. Mga matay ang tibok Israel kung wala gipatay ang karniro ug ang dugo gibutang sa ilahang mga poste. Mabungkag ang balay ni Rahab kung wala niya tumana nga dili ibutangan og pula nga eskarlata. Hallelujah, praise the Lord. Ug hangtod karon walay kapasayloan sa sala sa tinuod ng mga sa Dios kung walay dugo nga gihatag sa matag usa kanato. Hallelujah, praise the Lord. See? From natural to spiritual. Hallelujah. Ang makahikap sa lawas sa mga patay ni bisan kinsa nga tawhana pito ka adlaw mamahugaw siya. Now diri Megson, physical nga patay ang gisgutan. Pero sa tong panahon karon, sa walin man Megson man's filter, God's provided place of fellowship, ang mga mahugaw nga butang ni Apostol Pablo, ang paghikap sa mga butang nga walay mga kinabuhi, sa mga butang sa kalibutan. Ang pagtilaw sa mga butang sa kalibutan, ang pagbuhat sa mga butang sa kalibutan, mauna ang mga mahugaw nga mga butang. Sa tong panahon karon. That's why yun siya, touch not the unclean things. And separate ye. In 2 Corinthians, ang Diyos nagpakuha na. Yun siya, ayaw pagkaon sa mga halad sa mga idolo. Kristuhanon ko ato kong pista. Bawal mo magkaon Megson sa halad sa mga Diyos. Because, hallelujah, praise the Lord, amen. In the book
Isa nga, Pastor, naman na sa Daang Testamento. No, it was reiterated by Paul in the New Testament. Bawal magkaon sa halad sa mga Diyos-Diyos. Nganong mato magagpista? Nganong napatay mo na sila kuan? Baboy. Mga tana. Halad na. In the book of Deuteronomy, nagutang dito Megson nga. Ang tinuod, Jesus Christ, Jehovah said, dili mo mato sa mga mananabtan ha. Di mo mato sa mga gamahanan-gamahanan. At di mo mato sa mga adunay mga tuto-tuto o adunay mga yam-yam. Gibawal na Megson in the book of di lang na Megson in the book of Old Testament. Even Paul reiterated that in the New Testament. Hey, church! Ang magbalaod, nagpabiling balaod. Kinanglan makita lang nimo ang application ini sa mong panahon. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Gipagsulti na ni Apostol Pablo, di magkaon sa halad sa, di magkaon sa dugo. Tanong Megson in the Bible. Dili lang na sa Old Testament, naana in the New Testament. It was reiterated by Paul. Tanaw ko din yung mga sunod ni Paul. Puro nagbalik sa Old Testament. Tanaw ganiha Megson, Ephesians chapter 5 verse 25. Unsa ingon na? Water of separation, tama? O tanawa karon Megson, nata karon sa Book of Old Testament, Book of Numbers. Tanawa, kung di ba ma-mention ang waters of separation. Giusab lang ni Paul, kayo siya, ang water karon di na literal nga tubig nga nag-awas. Ang tubig karon siya mauna ang pulong sa Dios. Fountain of the living water nga kanunay nag-awas. Kita mo sa Megson? Mo na karon Megson, dapat wala na gipagawas sa Megson karon sa broken cistern. Wata na kainom karon sa tubig diha sa punduhanan sa Atabay. Kaya diha sa tubig sa Atabay, usahay, masudlag pito-pito. Usahay, meaning, nag-inom ka na og tubig na komplikado nga doon na mga bakterya. Mga tubig na nagpundo sa mga butanganan. Ingon ang propeta sa Dios, mao na ang tubig na nagpundo sa mga seminaryo, mga tulunhan, mga tao nga, mga binuhat sa tao nga mga punduhanan og tubig. Pero nganong mag-inom man ka sa tubig nga ang tao may gihimong punduhanan nga na may living fountain of water of God. Na may tubod nga bisag pito-pito. Wala agad na mo. Pagkita mong tubod na may pito-pito na. Wa agad kay makita niya pito-pito na nga naman. Ang tanang hugaw na kanunay ilabay nga naman perminti prisko ang iyang ibugan niya. See? Hallelujah. That's why niniwala yung prophet, the broken cistern. Ang Atabay nga likian. Hallelujah. Praise the Lord. Ang Atabay maigsoon nga usahay puyag baki, puyag manok. Tungod kay ang tao lagi maigsoon tungod sa kauhaw. Bisan adunay hugaw imnon nga naman tungod sa kauhaw. Because they do not know where is the source of the living fountain. Buta ingon ako ganyan maigsoon, ang tao maigsoon nga sobra nakagutom bisag basura kaon. Ang tao nga nasa grabe nga kagitgit bisag gamay nga suga ngayang makita iyang i-appreciate. Nakuha niya Megson, hallelujah. But today Megson, hallelujah. Nagatuko Megson nga wala na sa broken cistern. Gitugan na nato Megson, asa na Megson ang living fountain. Amen. Wala na ta karon Megson nalipay sa gamay suga Megson sa mga pagtulunan sa denomination. We are living right now in the full manifestation. It is the rising of the SON. Hallelujah. We are not living in the light of the church ages, but we are living in the fullness of the light of the Son of God. The Son of Man. Hallelujah. Amen. Una karon Megson di na ta mga scavengers Megson nga pataka na lang bisag basura kaunon. Amen. We have the meat, the spiritual food in due season. See? That's why ng Biblia, mabot unya nitong adlaw, mabot ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay. Karon dili man gutom sa tinapay. Karon ang tao kwarta man. Kag naa kay kwarta, bisan pila nimong paliton. Dili gutom karon sa tinapay. Ang wala karon sa tao, kwarta. That's why yung Bible, maabot sa katapusan ng madlaw, dili kagutmanan sa tinapay, kundi kagutmanan sa tinuod nga pulong sa Dios. That is the Bible. That is prophesied by Zechariah. Inyang panahon na maabot niya ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, kundi kagutmanan sa tinuod nga pulong sa Dios. Can you imagine? Hallelujah, praise the Lord. Amen. Ano na yung mga tao may igsoon nga, amen. Hallelujah. Praise God. Nga,
Pati nilang lipaya Megson, dasig kay sila Megson niya, ang babae nagwali silang atubangan. That is totally forbidden in the scripture. Ingon ni Apostol Pablo, dili ko itugot ng babae manudlo sa sunod sa iglesia. Kay mao kani ang lagda sa iglesia nga balaan. See? Naano yung lagda ang iglesia nga balaan. So kung iglesia nga balaan, di gina mo patudlo or magpatindog sa kababae nga manudlo sa sunod sa iglesia. Because mao na ang lagda sa iglesia nga balaan. Pero kung magpatindog sila, walay problema. Pero ang lagda sa iglesia nga balaan, di gyud. So kung magpatindog sila, kana lagda sa iglesia nga dili, balaan kay ang lagda sa iglesia nga balaan, dili itugot ni Apostol Pablo. See? Pero yun sila, naman po'y gasa, pastor, mao lagi na ay gasa, pero gitugot ba sa Dios? Dili ang ato ang kabubuton ng matuman, kundi ang kabubuton sa Dios. That's why, wala ang prophet, they are doing God's service without His will. Ingon ng Diyos, katong ang David, kabalo ka na sahid kang ang arka, dili pwede butang, dili kargahon ng tao. Ay, dili kargahon sa karo. Kinanglan ng arka, bitbiton sa mga saserdote. Walay lain magdala sa arka, tama? Pero mo ni David, gwapo ang tinguhan ni David. Yun sa, para walay maghago, para luoy kayang mga tao, layo, mao ba niya magdalag kalipay, gikan Megson sa panimalay, Megson ni Abinadab, padulong ngadto. Sa panimalay ni David, gigitukod niya, dalon niyang arka, layo kayo. Ang iyang plano, para dili mahago di mga katawhan, maayo ang tinguhan ni David. Isa, ibutang na ko ng karo. May ng karo kay tuyo ko na iligid, alam kayo, hanoy kayo. Unsay nahitabo? Sa diha nga natukpang ang karo, gigunitan Megson siyang suod niya higala, namatay ang iyang higala, nga naman. Kaya ingon ng Diyos, dili pwede hikapon o gunitan ang arka. Pasabot, Megson, bisag unsa kagwapo si mong tinguha, kun kana supak sa kabubuton sa Diyos, matuman gid ang pulong sa Diyos. Gwapo ang tinguha ni David, tama? Maayo man, pero ingon ng Diyos, oras nga na mong hikap sa mong arka, mamatay. Pero naghikap man lagi ang mga saserdote, wala man lagi mamatay. Kaya ingon sa Diyos, ang mga saserdote lang ang adunay katakos sa pagbitbit sa arka. See? Bisag unsa kagwapo si mong tinguha kung dili ka bubuton sa Dios, God will stick to His word. Mo may sa pagpangalagad, mingon ba nga, lipay na siyong Ginoo oy. Iskalibo ka 1 million na kabuk pila na kabuk among simbahan. Balag mo niya among pagtulunan basta kay lipay na ang Ginoo noy. Di pa siya ani nga kinsa makahimo siya ani 1 million. Makahimo bang makatabang ba ang tao para sa Dios? Na may mahimo ang tao ron katabangan niya ang Diyos? Hallelujah. Amen. Ang plano sa Diyos megsoon nga adunay full submission ng iglesia. Just like a wife, ingon sa woman, wives, submit yourself to your husband. Ang tinuod nga iglesia adunay full submission sa iyang bana. And true submission, and true faith will produce true submission. Ang tinuod nga pagtuo magdala og tinuod nga pagpailalom sa iyang bana. Amen. Muna yung sa Apostol Pablo, kabalo ba mo unsay tinago mahitungod sa inyo, kamo nga iglesia og sa inyong bana? Kamong mga asawa, tipo mo sa iglesia. O kanay mga bana, tipo na ni Kristo mo nang magpailalom mo sa inyong mga masigkabana. Submit yourself to your husband. The same as the church will submit to his husband. Kinsa yung husband? Ang pulong. Unsay yung pulong? Separate ye from all unbelief. Pagpula ka mo diha kaniya, dili ko itugot kana, mao kini, mao kana. Amen? Wala himawon migso ng asawa kundi you're going to submit because kabalo siya sa iyang bana. Kaya ang bana mo iyang ulo, ang asawa mo ang lawas. Hallelujah. Praise God. Kabantay mo ang babae kung kaslon. Tabunan og belo ang ulo. Kung sa pasabot sa belo gani, ang belo symbolizing that the governance, that the headship is being given to the husband. Mo ang tabunan niyang ulo kay wala na yung ulo ang asawa kaya ang ulo mao na ang iyang bana. Kaya naman maigsoon ni Rebecca, padulong na siya makigminyo ang ato kang Isaac. Pag ingon si Rebecca, kinsa man ang lalaki nga nasa unahan? Ningon si Eliezer, mao ka na imong pamanhonon nga si Isaac. Iyang gitabunan niyang lawas ay ang ulo sa belo. Meaning, sa nang gitabunan niya, kay nakita na niya ang tinuod nga ulo. Because having the veil, meaning you are already in a full submission wa kanang ulo. Kabalo ba mo sa ang veil, Megson? The spiritual veil today. May ilan mo Megson nga aduna nay veil, nay belo. The veil today, the holy veil is the Holy Spirit. Kung ang tinuod nga aduna nay belo, nanay submission sa tinuod nga husband.
Gigamit sa prophet Migson, holy veil. Ang balaanong tabon. Hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ang mahikap sa lawas sa patay, dili Migson na Migson, kanang mahikap sa mga patay. No, sa tuwa karon Migson, di na literal Migson kundi mga butang nga walay kinabuhi. No, muna nga adunay mga dili nang ipagtugot. Kini pagaputlian sa katulo ka adlaw ning tubiga, 13. Bisan kinsa nga magahikap sa minatay sa lawas niini, mahugaw siya tungod kay ang ingon sa tao mamatay dili sa mga putli, mahugaw siya sa tabernakulo ni Jehova. O katong kalaga pagaputlon gikan sa Israel. Bantayan niyo Migson kanina, kay kini nga mando dili ni mando sa tanan mga nasod. Dili ni mando sa Palestino. Dili ni mando sa isang tao. Mando lamang kini sa Israel. Kabalo mo kinsa sa Israel no? Ang mga katauhan sa Dios. Hallelujah, praise the Lord. Okay na sa mga pastor, di mo tuman na. Wala problema. Kaya mo tuman ini, katauhan lang sa Israel. Hallelujah, praise God. 14, kini mao ang kasuguan sa diha sa mga namatay sulod sa balong-balong bisan kinsa nga magsugod sa balong-balong ang tanan nga naa sa balong-balong mahugaw sa 7 ka adlaw. O ang tagsa-tagsa ka magalamiton sa ibabaw niini. O bisan kinsa nga naa sa kapatagan makahikap sa gipatay. Pinagi sa hinagiban kung mahikap sa lawas sa patay kun sa bukog sa usa ka tawo kun lubnganan mahugaw siya sulod sa 7 ka adlaw. 17. Alang sa mahugaw magakuha sila og tanawa diri na sa tanang nga mahugaw nga gisgutan. Sa tanang mahugaw magakuha sila sa gisunog sa halad tungod sa sala. Isa itong gisunog. The red heifer. Amen. Mukos lang abo. Unsa nga abo? Sala o pagabubuan nila kini sa tubig nga nagaagay sinulod sa usa ka sudlanan. Magkuha sila kabo, bubuan nila Migson og tubig nga nagaagay so sa sudlanan. Wala gid na mention Migson nga ipahid silang agtang. See? Hallelujah. O ang usa ka tawo nga mahinlo magakuha sa hisopo og ituslob niya sa tubig o ikasalabig sa ibabaw sa balong-balong sa ibabaw sa tanan nga gamiton og sa ibabaw sa mga bukog og sa gipatay kun minatay kun sa lubnganan. O ang tawo mahinlo magasablig sa ibabaw sa mahugaw sa ikatulo og sa ikapito ka adlaw og sa ikapito ka adlaw magaputli og magalabas siya sa iyang mga biste og maligo sa tubig og mahinlo sa hapon. Apan sa tao nga mahugaw o dili magaputli sa kagulingon, ang maong kalag pagaputlon sa taliwala sa katilingban tungod kay gihugawan niya ang balaang puluyanan ni Jehova. Wala ikasablig sa ibabaw niya ang tubig sa pagkabinulag, mahugaw man siya. Because he hath defiled the sanctuary of the Lord. Actually, ang sanctuary nga gisgutan diri dili man tong physical nga kan. Sanctuary Migson katong nahugaw katuman siya. Gidefile niya ang sanctuary. Amen. Sumuto nga itong subject karon Migson, ang pagkahugaw mo ang pag-contact, ang paggunit, ang pag-engage, ang paghikap, ang pag-ambit sa mga walay kinabuhi nga mga butang. Ang makapalimpiro pud kanato Migson, ang pagbiya niini. Amen. Separation. Hallelujah. That's why nga sa Migson, he hath defiled the sanctuary of the Lord, the water of separation. Sa gamit? Water of separation. Dili kanya Migson, water of separation. Pagabot ka Apostol Pablo, ingon siya, washing by the water of separation by the word. Di na literal nga tubig karon kundi ang literal spiritual na nga tubig sa pulong mao nay magahugas kanato. Hallelujah. Praise the Lord. The water of separation hath not been sprinkled upon him. He is unclean. Kung wala pa tubig Migson, hallelujah, praise the Lord. Nga, sa pagkabinulag, dili gid siya hinluan. Verse 21, and it shall be a perpetual statute unto them, that he that sprinkleth the water of separation shall wash his clothes, and he that toucheth the water of separation shall be unclean until even. Tanaw niyo Migson, ang water separation Migson, ang effectivity nini dili maabot nga mahinlo ka na hangtod nga dili maabot ang hapon nito Migson, pero ang right word interpretation of even is the evening time. Hallelujah. And whatsoever the unclean person toucheth shall be unclean, and the soul that toucheth it shall be
unclean until even. No, so mo na megson, no? Unsay purpose megson? Muna sa gighimo ning tradisyon karon sa magkanalain nga kasimbahanan, every Wednesday ipahid silang agtang. Di ba? Napod na sila gitawag megson katupong, di ba, kapag tayo usahin na ilukay? Kasi tawag ka na? Oh. Ilang ginang megson, no, sa pero megson, kanang lukay nga gisgutan megson dito sa the Bible in the New Testament. Welcome Jesus. Nanguha sila mga lukay nga ilang ana-ana sa dalan, waving their palm in their hands because they are welcoming Jesus. Pero megson, sutihan mo megson, nagdala sila lukay karon megson, but they are not welcoming Jesus. Because the true Roman spirit in the book of Bible, sila nagpapatay ni Ginoong Kristo. See? Hallelujah. Taas pa na megson, no? Daghan na mga hisgutan megson, hallelujah, in the Bible. Hallelujah. Mo na megson no nga ang usa ka tawo megson nga aduna gyoy kauhaw sa pulong sa Ginoo. Di gyud siya may mutang megson nga dili gyud mapasaylo kung aduna man sa mga kalapasan. Magkundina gyud na megson ang iyang kinabuhi megson nga dili gyud nga mabatian na megson ang pulong sa Dios because amen, ang source niya sa kalipay, ang source niya sa kinabuhi, ang katubagan sa iyang mga pag-ampo, ang tanan megson na kang Ginoong Kristo. Right? Hallelujah. Muna si David, nasa sulat si David megson sa iyang mga salmo, as a deer panted for. Di ba yun sa susama doon sa lagsaw megson nga naninguha nga moinom sa tubig ngadto sa suba. Mausab ang iyang kalag nga nagatinguha sa pag-inom sa tubig nga mao megson ang Ginoong Kristo. Hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Muna megson nga dili gyud megson nga wala ta gitawag megson nga spiritual life or gitawag nga prayer life, no? Or walay kauhaw. Dili imposible sa usa ka Kristohanon megson nga walay kauhaw sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Oto nako, imposible sa usa ka tawo megson nga walay tinguha kaniya megson nga basahon niya ang iyang Biblia. Imposible kaniya megson nga dili niya paminawon megson ang tingog sa propeta sa iyang panahon. Imposible sa usa ka tawo megson nga dili mo ampo megson. Kasi si David, diyon sa nga sama kuno sa lagsaw megson nga giuhaw nga nagangita sa usa ka sapa aron lamang makaunaw, aron lang mabalik megson ang iyang megson the story of the deer. Kanang deer mo nang pusilon og kadagan pa ganina ang padulong na megson pag ang deer mapusilan ang nasa una sa deer megson moadto lang gid sa sapa. Kay once nga makainom na sa tubig, di na jud nimo na madakpan pag-usab. Because kung makainom sa tubig, mubalik kay kusog. Bisag napa na sa samad, makainom na nagtubig, mubalik ang iyang kusog. That's why si David, iyon sa isusama niya megson ang iyang kalag sa as a deer panted for the water of my soul, longing after thee. Tanaw ni megson si Daniel. Because of his prayer life, because of his spiritual life. Wala sa gitugutan megson ampo. Once nga moampo sa siyang Dios, patyon siya, right? Pero megson, tungod kay megson, naa si David megson sa gitawag espiritual nga kinabuhi. Wa sila labot megson kung unsang isulti sa uban. Abrihan na megson na yung bintana sa panahon ng muagi megson. Hallelujah, ang kadugkuan megson nitong panahon na. At ubang sa Israel, ipakita niya nga nagaampo siya sa iyang Dios. Walay makapugong kaniya nga naman, tungod kay naay kinabuhi nga naadiha kaniya. Because life is connect life. Spirit connect spirit. Word connect word. Deep call it unto the deep. Kanang tanan puro na sinulat niya ni David. Hallelujah, praise the Lord. Keep deep call it unto the deep. Hallelujah. Wali na sa propeta sa Dios. As a deer panted for the water of my soul longing after thee. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Because ang purpose megson nganong adunay gihimo nga tumisod nga patyon nga halad imong abo. Amen naman ang abo ibutang megson magkuha og abo megson naman kanang abo megson sablig megson sa tubig nga nagdagan. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Is longing for that restoration of the fellowship. Nga naman nahitabo nga mahugaw sila. O sa panahon nga mahugaw ang tao dili sa makasulod sa sanctuaryo sa Dios. Can you remember the book of Leviticus? Sa mga babae mga anak mahugaw siya within 40 or 80 days. Dili sa pwede masunod sa sanctuaryo. Nga naman, tungkol kay mahugaw siya. Pero naagi-provide ang Diyos na halad para makabalik sa tama.
Because this red hyper megson, God is longing for fellowship. Mo ginangtingo sa Dios megson fellowship. Mo na megson sa diyan si Adam ug si Eva nawala sa fellowship sa Dios. Nag-provide gyud sa sacrificial animal para lang makabalik ang tao og fellowship ngadto sa Dios because God loves fellowship. O hangtod karon megson, hallelujah. Bisan unsa pa ang kalapasan nga imong nahimo. Bisan unsa pa nga klase nga kadautan ang imong gihimo. Sultihan ko ikaw, hallelujah, ang halad sa Dios wala mausab. He's still longing for that fellowship. That red hyper ashes is still in effect. Ang ipatay nga kordero epektibo gyapon hangtod karon. Hallelujah. Kung nakasala ka gahapon nga adlaw, bisan karong adlaw, ang dugo sa Dios epektibo gyapon hangtod karon. Because God is the same yesterday, today, and forever. Hallelujah. If you are going to accept the provided sacrifice. Kay once, ingon ang Biblia, kay kung dili po niya tugutan niya ito, isablig niya to sabay sa tubig, magpabilin siyang mahugaw. In short, Megson, dili ka mahayan ang Dios. Ano Hindi ka niya pasayloon kung imo aton ang i-provide Megson nga pasaylo ka nimo. Pero pili ka magpabilin ng hugaw kung gusto nimo nga magpabilin kang hugaw. O di mo dawaton ang provided sa Dios, ang i-provide. Hallelujah, praise God. Because God is longing for fellowship. Mo na Megson, usahay di kay nato masabot Megson ang mensahe because naitulo ka butang ng propeta sa Dios, no? Ang tao ay na fellowship. Kay fellowship ba? Dili lang fellowship nga mga ato tag mga simbahan. I am talking about fellowship with God. Nga mabalik nga tong tao nga relasyon nga to sa Dios. Because usahay na, there are three kinds of fellowship Megson nga itong mahasutan Megson. Because ang ato ang pagpamino sa pulong sa Dios is una is humanistic. Humanistic meaning, inigdungog nimo sa pulong sa Dios, malipay ka, then human, gawas na. Humanistic. Ikaduha Megson is by divine revelation. Pasabot Megson, mutuo ka, naay pagtuo mabot sa imo because napadayag sa imo nga tuo ka na tungod kay nakita nimo sa kasulatan ug nagakahitabo ka na siya. That is divine revelation. Pero ang last ng propeta sa Dios, kinahanglan gyud aduna kay vision. Unsay ambition? Ambition meaning that the word nga imong adunay pagtuo ug ang pulong nga imong gidawat kinahanglan makita nimo nga madayag dili sa uban kundi sa imong kaugalingong kinabuhi. Because kung ang pulong madayag na gani, mahimo na gani nga mahitabo, makonsulti na ka, thus saith the Lord. Hallelujah, amen. Pinin nyo na kung Megson sa wala sa prophet Megson nga the art, three elements that people, sige daw, three elements that people. Three elements that. Now, there's three elements that people, mga tao, kita daw mga tao, people live in, nagpuyo. First, in the humanistic, yung tawhanon. Second is in revelation. And the third is vision. Now, it's like in prayer, pagampo na, tanawa yan, pagampo. When you pray for anyone, in humanistic, kung maampo ka sa para sa ubang tao, humanistic, tawhanon na imong pangunauna, imong pag-approach siya. Well, I hope you get well. Mayroon sa pag-ampo doon niya, unta, maayo itong tawhana. Siya, pero unta, maayo itong tawhana. Yun sa humanistic realm. See, I'm hoping, you're hoping, I'm believing with you, trying to use all the faith that I can. That's human. Ginagsulayan niyo yung pagtuapan ka na, humanistic, tawhanon. Second is divine revelation. Balaanon nga kapadayagan. When something revealed to you, nakita nimo nadayag diya kanimo, you just know in your heart it's going to happen. Nakabayo dugay ko sa kasing-kasing mahitabo gito. Napasim mo kasing-kasing Megson. Tanawa? Ang butang nga imong gituhuan napalang sa imuhang kasing-kasing. Napalay pagtuo. Yet there's nothing but just a revelation. Kana wala pa tungod kay kapadayagan pa lang, napalang na-interpret pa lang sa imong kasing-kasing. Pero yun sa three, the third is vision. Imo na yung makita. Nahitabo na yun. Mo na Megson ng minsan. Mo nang dili mo ligo niyong pagtungan naman kaya ang imong ito hindi mo makita. Usayon ta Megson kanunay mayon ta gipasaylo na ko sa Ginoo pero musipat tag balik-balik Megson katong mga sala nga atong nahimo.
And that is the work of Satan, is to balik-balikon kanimo maigsoon ang mga sayop may mong nahimo. Kanya maigsoon? Dili niyo gusto. Wala ba katong gingon sa propeta sa Dios maigsoon ba nga usa ka tawo maigsoon nga usa ka tawo maigsoon ba nga nagsimba siya. No? Nagsimba siya maigsoon, duha ka klase nga tawo nagsimba siya. Pati nang wali sa pastor, because the pastor is preaching, bringing condemnation to the sins of the people. No? Ipangkondina ang mga sayop sa mga kasapasan. Pag uli sa duha maigsoon, puro magsuon. Pag uli sa isa, yun sa, di na kumubalik ang simbahan na. Ingon atong pastora, uwak ko. Amen, no? Praise the Lord. Ingon tong isa pod, maigsoon, napausin ka kulingon. Dili baya, Brad? Ang ako naduwag, Brad, dili daw ko uwak, Brad. Ingon sa pastor, agila daw ko. You are accept the word of God. Magdepende na kung saan yung pagdawat sa pulong sa Diyos. Kung mapili niyo maigsoon nga uwak ka din, man imong gituhuan, uwak ka. Promoto ka nga, agila ka gyud. Hallelujah, praise the Lord. It is upon the manifestation of your faith. Kung yun sa inyo pagtanaw, ang imong pagtuo na dayag. Hallelujah, praise God. Amen. Nothing but just a revelation. The third is vision. Unsa ang vision? Course. That's the saith the Lord. Mo ka na ang gisulti sa Dios. Amen. Pag nakita na nimo, mo ginang gisulti sa Dios. Mo ning gihimo sa Dios. Hallelujah, praise the Lord. That's perfect and positive. Hallelujah. Now, it entered into this realm here, and something just said to me, you're going to have a boy, you're going his name, Joseph. Well, a little girl. Man, yung isgutan may itong ingon saya, may tungod sa saad saya, may sa anak. No, hallelujah. But akong gikuha lang may katong ingon sa Dios nga ang ato ang pagdawat sa pulong sa Dios, usahay mo agi sa ito nga humanistic realm. Sunod, divine revelation. Pero ang pinaka-importante gud nga makitaan gud nimo nga in effect maigsoon ang pulong diya sa imong kinabuhi. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Kung mingon ka maigsoon nga nangalagad naman ko nga pobre mangyapon kay ko. That is not the saad maigsoon kay ingon ang propeta sa Dios, ingon ang Biblia, He will not give your wants. He will just give you your needs. Mingon ang Dios karon. Mingon ka karon, pastor, ampo ko Ginoo nga tagaan pick up 4x4 ihatag ka nako. Nissan with brand pa. Sus, ang problema maigsoon, hallelujah, way parkinganan silang balay. Isa pa gyud, walay driver's license. Unya, umubuto ang ligid, way kapay og ligid. Tagaan ka kas Ginoo. See? Knows ang Dios kabalo siya kung unsa lay dapat nga ihatag kanimo. That's Paul maigsoon. Ang tao daw maigsoon nga mapasalamaton sa Dios. Nadi kaniya ang pagkakontento. Kaya kung di ka mapasalamaton, magapangita ka sa mga butang nga wala nimo. Bisag pila pala kabuk ang nakalaray maigsoon nga mga luxurious car, mansions, hallelujah, mga unsa pa na diha maigsoon, mga townhouses. Bisan pag unsa na maigsoon, the more maigsoon nga you wanting more, then gitawag maigsoon nga ang pagkatagbawan wala pa miabot diha kanimo. But the moment maigsoon kung unsang simple lang imong kinabuhi, nagapasalamat ka sa Dios, then contentment maigsoon niabot kanimo. That's why Paul said, be contented what you have. Hallelujah, praise God. Ay ni kumpara maigsoon nga ato dagang sakyanan, iyang kwarta din niya kabayaran karon maigsoon. Iyang sakyanan dili ka ilis maigsoon sa tiil nga naputol. Puno maigsoon sa mga pagpasalamat. Why? Tungod kay kung unsa maigsoon labi kada lang. Tama to ingon ganiha maigsoon. Pag mata pa lang nimos buntag maigsoon nga makaadto pag simbahan. Makalitok pa imong baba maigsoon makapasalamat pa ka sa Dios. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Ang bulawan maigsoon nga gisgutan sa Dios maigsoon dili literal nga bulawan nga ihatag kanato. The deity of God is the word of God. More precious than every stone. Sulti na ni Apostol Pablo maigsoon. No? Hallelujah. Bisan pagani maigsoon ang inyong pagsulay, mura na nagbulawan. Hallelujah. Ano mang bulawan maigsoon? Ang bulawan maigsoon dili na maunay kung walay kalayo. Mo na maigsoon in the book of Corinthians, ingon ng Dios, maghimo kog tabernakulo, dili pinagig mga kahoy. Dili tinukod sa mga abo, mga yuta, mga bato. Insa pagkuron ko kini pinagig mga hamili nga mga bato. Aron mo siga kini og makita ninyo ang kahayag. Mo na maigsoon, ang precious stone sa silver o gold, the more nimo na maigsoon nga ang maka-purify biya na kalayo lang tama.
The more ni mo na siya migson ma-purify, the more migson mo gawas ang iyang tinuod nga kasinaw. Muna migson kita migson isip that lively stone, isip mga buhi migson nga tabernakulo sa Dios. Ang makapasinaw kanato migson mao na ang kalayo. Ang mga pagsulay. Ug diha sa mga pagsulay migson diha mo danag migson ang kahayag sa Dios sa kinabuhi. Amen. Kabantay mo migson damor nga nay pagsulay migson damor mo migson nga mo sandig sa Dios. Because God is longing for that kind of fellowship. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Last quote, Megson. I would like to stop Megson for the last quote of the prophet Megson. Yun sa dali Megson. Reconciliation through fellowship. Man long for fellowship. Man long for fellowship. Yun sa Migson. Sa katagapay si Sir Lin. People has longed for the wonderful thing of fellowship. Ang tao naghalhandom sa gitawag Migson nga maayo gayud nga wonderful thing o sa maayo nga butang kining gitawag nato Migson nga fellowship. Pakig-uban. No? Right out fellowship Migson, no? Pakig-uban, no? Pakigkuyog, pasiguli. The world tonight is hungry for fellowship. Ang kalibutan karon nagtinguha Migson sa gitawag nga fellowship. Mao na Migson nga bisan pa sa mga nasod adunay United Nation, adunay kanang sa puro nation South Summit, no? Mga nag-usa because they are longing for fellowship. Kanang gusto mag-usa. The nation are hungry for fellowship. People are hungry for fellowship. Mga tao gigutom sa gitawag nga pakig-uban o pakig-usa. But we go in the wrong way. Apan, amen, niagi ta sa nothing we think of what makes man long for fellowship. Tonight, we think of what makes man long for fellowship. Karon magunaw, unsa man, nganong naamang gid tay tinguha nga, gitawag nga fellowship. Sa sinultian sa uban Migson, no man is an island. No? Dili pwede mabuhi ang tao nga siya lang. The same as Adam, nanatanan Migson tanang mananap, tanang mga kabuhatan, gwapo nga klaseng mananap, pero still, mingaw siya. Wala siya kalipay, nga naman, because ang iyang fellowship to its own kind. Ang iyang fellowship sa iyang kaugalingon nga, matang. Pwede Migson sa kairo, kay walay matang ang iro nga makigrelasyon nga to sa iro. Because ang fellowship, tama lang sa iyang, for its own kind. Tama. Praise the Lord. Amen. Muna Migson, kita karon kung kita man ka tipo sa babae nga gihimo para sa lalaki, wala tayong fellowship, dili ang kalibutan, dili ang mga butang sa kalibutan, kung gihimo niya. Because we are up image in its owness, so adunay tayo diha kaniya. We long for that fellowship. Kung gikan ta diha kaniya. That's why the true church of God is longing for the fellowship of his husband. Dili ang kalibutan, dili ang laing bana, kundi dili ang iyang kagulingon nga bana. Because gikan siya ang tinago. That's why si Adan, wangit sa kalipay. Nga naman, ang iyang fellowship tama dito sa iyang. That's why sa niabot si Eva, bisang nakasala sa Eva, iubasan pa sa kamatayon. Nga naman, kabalo siya nga magmalipat ng iyang kinabuhi. Bahin sa napakyas. Kung siya dito. Yung gusto balik. Nabuhatan sa bagong asawa. Pwede na magbuhat nga naman. Eve is the portion of Adam. And that is the nature of Christ. Sa dahil nakasama. Yung banan, tama? Kita dapat agad sa cross. Pero siya nagparansang para kanato. See? Hallelujah. Praise God. The man long for the there's a Proverbs in penalty. Flocks together. Just tell me who you are. I will tell you who you are. Ka og mga grado gina. Maguban-uban ka og mga kawatan, bisag di ka manghilabot.
Ang tawag sa imo sa mga tao, kawatan na po nga naman, makita nila, mailan nila tungod sa imong kinsa imong gina, uban-ubanan. Hallelujah. A whole lot of truth. And that's the lot of truth. Puno sa kamaturan. Birds of feathers. You don't see doves and crows together. Di mo pwede mag-uban maikso ng uwak. Nga naman, sa diferensya, ilang kinanan. Ang uwak, di mo kawag patay. Ay, ang di mo kawag naman, wala siya bisag unsa nga patay, mamatay dahil siya naman. Walay apdo nga mutunaw maikso sa salampati. Binhi. Tipo sa salampati, mao ang balaang Espiritu Santo. Unsay kaon sa salampati, binhi. Unsay kaon sa Espiritu Santo, pulong sa Dios. Bisag unsa pagkaon din niya kaonon. The Holy Spirit is symbolizing the if the dove is in you, you cannot eat dead food. Di ka pwede mo kaon sa mga pagkaon nga patay nga naman. The same manifestation sa nature sa dove na kanimo. Mao gyapon nga manifestation maigsoon di ka mo kaon sa mga patay. Pero kung uwak ka, kabini, kaon pag patay. Because that is the nature of the crow. Pwede sa maigsoon sa sa kalainan sa vulture maigsoon. Mukhaon na siya patay pero dapat presko siya nagpatay siya ang nagkunis-kunis. Nagdugo pa. Ang vulture unsa man kanon na niya bisan baho na giulod na kanon na niya. See? They are the same. Nagalupad, dako og pako. This the different. The different is the nature itself. Ang kinaya ang lahi. See? If you are going to be claiming as Christian, baptized by the Holy Spirit, eating these foods. Something wrong. You're making your confession wrong. Hallelujah. See, nature. Hallelujah. Because they have no faith. Their diet is different. Lahi ang ilang kinanan. Their scavenger mixon nga sa gunsang hugad ulod na niya. Hallelujah. Niya see? Nakuha niya Mixon. Mixon. Mubalik na sa Mixon kung isang nagbuhay ka niya. Evidence. Hallelujah. Praise the Lord. So, go back to church. That is the nature of the hallelujah. Nagwad na utom na siguro na. Hallelujah. Gamay na lang. Their makeup is different across scripture. Adab could eat food, no gun. Wala sa apdo. And the word and the Christians can fellowship together. Muna ang dalan, ang pamaging anong, ang kalibutan o ang Kristohanon dili pwede mag-uban. There's something different, you just can't do it. Because a man, when he wants to become Christian, born again Christian, and all become new. That is what I'm saying. In the book of Colossians, ang tanan wala na unya, ang tanan patay biyaan na unya, ang tanan una pa kaniya. He is a new creation in Christ Jesus, the word. Hallelujah. When we want to become Christian, of this to become new creature in Christ Jesus, all things pass away. Great strength of man looking for fellowship, we've tried to bring people together through ages, many times educational programs has tried to unite people together. Silang kagulingon na. Ito, wala ipin eh. Meaning, ito nga mabalik sa Diyos, pinakis sa kagulingon lang po, hindi sila kung mamimbro ka sa mong, kung masulat imong ngalan sa mong simbahan, makika sa mga liluwa sa Diyos. Hallelujah. Praise God. Mabalik ang iyong fellowship ngadto sa Dios. Because it needs the red heifer. The ashes of the red heifer. The slain lamb.
The word, the washing of the word of separation. Ug hangtod karon, gusto nito mabalik atong fellowship ngadto sa Dios. Dili mga programa, dili relihiyon, dili tao. Dili sistema, dili edukasyon, kundi hangtod karon nagpabilin nga ang dugo sa Dios mo'y makababalik kanimo ngadto sa tinuod nga fellowship sa Dios. O kini karon dili na physical nga dugo, nga ipahid lang nimo, nga isablig lang nimo. Karon the blood of Jesus Christ is in His word. The blood of Jesus Christ is the life of Jesus Christ. Di ba sa dugo na diyang kinabuhi? Once maigsoon nga ang tao, kuhaan mo sa dugo, ulaan sa dugo, mamatay. Unsa simbolo sa kinabuhi? Dugo. And that life today, dili na literal blood. The life is in the blood. Mao na karon maigsoon, ang dugo karon, mao na ang Espiritu Santo sa Dios sa kinahanglan makuha sa tao. Hallelujah, aron, amen, makapasaylo sa iyang mga kalapasan. And standing this auditorium tonight on this lovely school, I certainly would speak against education, but education is not an appropriated way for fellowship. Ang kaalam kahibalo bisang unsang pamagi, di ka na maong gitaghana nga dalan, tao makabalik ngadto sa fellowship sa Dios. You can't educate people to love one another. Dili nimo pwede maigsoon, sultian ang tao, imong pasabton ang tao, imong edukar ang tao, kinahanglan higugmaon nimo imong igsoon, ha? He needs the Holy Spirit, the very love of God, para may gugma niya. That's why, man, lisod kayo maigsoon ang gugma, interpretation sa gugma sa Dios, maigsoon sa Bible. Pati kalaban, ipagigugma sa Dios. Higugma ay mong kaaway. Higugma ay mong kaaway, sukon ko ng mata, na. Lisod nga naman, kay sa tawhanon, dili nimo na ma-acquire. Sa tawhanon yung pagpalingkamot, dili nimo na ma-acquire. That's why we need the very love of Jesus Christ. Hallelujah. It takes divine order to do that. Ang paghigugma, na kinahanglan kinagbalaanon nga order. There's no way to do it, do education. And many times that we tried through denominations and churches dominating it, each denomination builds up, and first one started in Catholic, Roman Catholic, 60 AD, 30 AD, rather started, hallelujah, and so handed down to generation, denomination, churches, creating the kind of sacrifice. Pero ingon ang propeta sa Diyos, wala gilain nga makabalik ang tao sa fellowship. In Garden of Eden, red heifer. Ang pula nga, ang nating nga karniro gipatay. Sa kasala, gipagawas, si Cain ug si Abel, kay gipalayas man sila maigsoon, uban na yung ginikanan, in the time in the Garden of Eden, sila nakasala sila. They are facing again the tree of life, ingon ang propeta sa Diyos, mao ni ang tree of life, na sila maigsoon diri sa boundary, nagatubang sila dito maigsoon, dili dawaton nila ang pagsimba kung kang Cain, kay nga naman, dili mao nga halad. Kay kon, mao pa to ang pamaagi sa Diyos maigsoon, nga dawaton ang pagsimba pinaagi sa mga buhat sa kamot, kagwapo sa hinalad, magmahay. Dapat ang tanan nga mga gwapog halad karon, gwapog simbahan, edukado nga mga magtutudlo, mga profesional nga magwawali, mga education, mga profesional nga mga manugtugay. Then mao na mga ipasaylo ang Dios kang Cain nga nung adagi dawat tumigsoon nga true beauty, he worship God. But God is the same yesterday, today, and forever. God has a provided sacrifice. Nga naman, ebidensya ni maigsoon, liman ka, wala pa isala ang Diyos nagpatay na daang kordero. Revelation 13:8. The lamb was already slain before the foundation of the world. Moto ang nakuha maigsoon nga revelation maigsoon ni Abel. Pinaagi sa dugo nakasala akong ginikanan. That's why dugo maigsoon ang iyang gihalad o gidawat ang iyang. See? Hallelujah, praise the Lord. So mo na maigsoon. The denominational, there come the Reformation, Luther, Martin Luther. Lutherans tried, don't work, along with Wesley to make me to this work. Along Smith, kini si Smith maigsoon mo ni sa John Smith. Hallelujah, praise the Lord. Sa Jehovah's Witnesses, to make the Baptist working, Alexander Campbell, Campbellites, Christian, Presbyterian, Pentecostal, Nazarene, Pilgrim, Holiness, that doesn't work. In short, adunay mga gihimo ang mga tao maigsoon nga mga reliyon kay para una-una nga kini nga grupo reliyon mao ni maigsoon ang dapit nga gi-provide sa Dios aron mabalik ang tao ngadto sa fellowship. Pero pag-abot maigsoon ning katapusan nga mga adlaw, adunay tao nga miabot sa itong panahon isa, dili ako organisasyon. Never in my life that I wanted to bring you into my own organization. That is the statement of the prophet. Isa, I wanted you to bring into himself. Gusto nako dalon mo didto kaniya katong nagpatawag kaninyo. Kay dito mo na identify kaniya.
Our true identification is in Christ the Word. If God is the provided sacrifice in the Word, then hantod karon siya ang provided sacrifice. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Mingon siguro, Pastor, kanang mensahe, Pastor, we need this kind of message today. Kay this is the time of restoration. Muna yung panahon nga, ipasiguli ka sa Diyos. Unsaon pagpasiguli sa Diyos sa kanimo kung wala kay separation? We must separate from the things of the world. Buy ina. Murag rakun ba? Ang rakun maigsoon, mo nang madakpan siya. Ang rakun maigsoon, wise ka ng rakun, di ka basta-basta kadakop, ana. Pero napay mas bright ana sa rakun. Unsa nang rakun maigsoon? Ang rakun daw maigsoon sa klase nga mananap, gamay na sa klase nga mananap nga. Kwaon na niya maigsoon, bisag unsa nga klase nga sinaw, ma-attract na iyang mata. Makadakop kag rakun maigsoon kung butangan nimo sa trap, butangan kag samin. Di ba kita mong samin? Ibutang na nimo hayag atubang sa bulan, ibangag. Ibutang nimo maigsoon, mukuha kag bangag nga gamay ana, igo lang masud ang kamot sa rakon. Sud ang kamot sa rakon no. Once nga magulit niya sa lamin maigsoon, di na to niya buyan. Muna ang trap sa rakon. Muna ang ginahimo maigsoon sa mga hunter sa rakon. Once kaya itong gunitan itong salamin maigsoon kay sinaw lagi, di na gito niya buyan, that's why matrap siya, hangtod magbuntag na lang. Di na gito siya maibot ito nga naman. Kay wa niya guniti. Kay the moment kay ang buyan unta, ang mga butang nga gunitan, anytime pwede niya ibalik kung pagawas ang iyang kamot. Ang nakatrap niya katong mga butang nga gunitan, matong ungot ang iyang kamot sa bangang. Nga pagsunod niya masigo raman. Pero yung nagbalik ganun paghulbot, di naman masigo. Kaya nga naman, nakagunit na sa mga butang na nagsinaw. I hope maigsoon, hallelujah. Amen. Nga kung ano na yung mga butang maigsoon, nga atong igunitan maigsoon, nga makapababag ka na ito, maigsoon sa itong restoration. Restoration to the true fellowship of God. Restoration to our true fellowship with God. True relationship with God. Buy inang tanan maigsoon. Separate ye. Pahimulag ka mo because this is the time of restoration. There can be no restoration unless and until there will be a separation first. Makabalik ba ang Israel sa Garden, makabalik ba ang Israel sa yuta sa Kanaan kung wala sila may bulag maigsoon sa mga Egyptianon? Ug hangtod karon nagpabilin maigsoon because God is the same yesterday, today and forever. God bless you, church. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ang Diyos mga panalangin kaninyo, gihangin ako taas magpanindog. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. The true Christian has a longing for the true fellowship with God. Amen. A true restoration of the true fellowship makes on. Hallelujah. Let's sing the song As a Deer Panted For. Hallelujah. Give thee. As a deer panted for the waters of my soul, longing after thee. Kalapasan na nahimo migsoon nasa hilong lang. This is the very time. Hallelujah. Kaya mong isot sa Diyos migsoon. True confession will produce. Hallelujah. Praise the Lord. Spread my shield to you. True confession will produce true restoration.